ba? Sino nasagasaan mo? Ha? Wala. Nag-text si Erika. Si Malin daw. Sobrang sakit ng tiyan. Kapag pinutok ko sa'yo ito at namatay ka, ibig sabihin, tao ka lang. Pero kapag nagawa mong ilaga ng balang ito, ibig sabihin, aswang ka. Sandali! Kanina pa kita hinahanap eh. Nandito ka lang pala. Di, dito ka na rin malalagutan ng hininga. Kaya humanda ka ngayon. Kabanong, ang mga maling desisyon natin sa buhay ay madalas na nagdudulot sa atin ng matinding kapahamakan. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan mas napapaaga tayong mawala sa mundo. Pinagpalang araw, Kabanong, at sa lahat ng mga kabangers at kayanggaw natin na walang sawang nakikinig sa inyong channel. Nais ko lang ibahagi ang karanasang ito na nangyari sa probinsya ng Capiz. Ito ang karanasan na talaga namang sumubok sa aming pagkakaibigan at sa aming tiwala sa sarili. Dahil din dito, maraming pananaw at mga aral ang aming natutunan. Ito ang nagsilbing lagusan para matuklasan namin ang mga bagay na hindi pinaniniwalaan ng karamihan sa mga tao. Pero dito ko rin natutunan na ang mga desisyon pala natin sa buhay ang magdadala sa iyo kung ano ang kapalaran na naghihintay. Ako po si Bernie. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Bro, tanga ka ba? Sinong matinong kuya na isasamang nakababata niya kapatid sa outing ng mga adults? Seryoso ka? Bro, walang maiiwan sa kapatid ko eh. Hindi ko siya pwedeng iwan na lang. Naka-off ang yaya niya ngayon. I'm the only one babysitting him as of now. So, isama na natin para makasama naman ako. Bro, look. That's an adult gathering. I mean, kasiyahan ng mga kagaya nating walwalan talaga sa inuman. Tapos, magsasama ka ng bata? Naisip mo ba na hindi magandang makita ng bata ang mga ginagawa natin? Especially yun na kuya niya? Hogan is right. Kung hindi ka makakasama, it's okay. May next time pa naman eh. Next time? Bro, matagal pa yan. Kayong dalawang mas nakakaalam na talagang dream ko makarating ng Capiz. Ano bang meron sa Capiz at bakit tanda kang i-expose yung little brother mo sa kawalang hiyaan ng mga adult? Basta, maganda kasi sa Capiz eh. Don't tell me, may nakilala ka na namang babae sa online, taga Capiz. Kung yun lang ang dahilan mo, huwag ka nang sumama ha. Magbantay ka na lang ng kapatid mo kaysa lumandi. Loko ka talaga. Anong sinabi mo? Ayoko nang ulitin ang sarili ko. Makasabi ka ng loko, kala mo naman, hindi ka rin loko ah. Baka nakakalimutan mong ikaw ang dahilan kung bakit munti ka nang mapahamak si Cindy last year. Yun eh dahil sa kalokohan mo. Isinama mo siya sa isang okasyon na alam mong maraming gumagamit ng pinagbabawal na. Stop! Natoy, below the belt na yan ha. Anong below the belt? I'm talking with the facts. Totoo naman, di ba? Yung younger sister niya, munti ka nang mamatay kasi nakasingot ng kung anong droga dun sa mga kasama niya sa party. Isinama niya kasi hindi siya makakasama kung hindi yung kasama. Sinabi niya kasi sa parents niya na magsisimba sila. Pero ang totoo, party ang pinuntahan nila. So anong problema? Ginawa rin naman niya yun. Do you think yung pagkakamaling yun gusto kong magawa mo rin? Knowing na baka yung nangyari sa kapatid ko mangyari rin sa kapatid mo? Did you really understand kung bakit ayaw kong isama mo si Kenken? Tingin mo, ayaw ko lang? Pre, nag-aalala lang si Hogan sa kapatid mo.
Ayaw na niyang magawa mo ang pagkakamali na nagawa niya. Pero kung talagang gusto mong isama, ikaw ang bahala. Ikaw ang magbantay sa sarili mong kapatid. Tingnan lang natin kung mag-enjoy ka pa. Padabog na lumabas ng sala si Hogan, Kabanong. Naiwang kaming dalawa ni Natoy. Napapailing na lang siya. Napagtanto niya rin siguro kung gaano kaloko ang mga sinabi niya. Nilapitan ko siya at inubutan ng kape. Tinapik sa balikat para pakalmahin ang utak niyang bigla-bigla na lang hindi nagana kapag pumuputak siya. You crossed the line, bro. Alam ko. Pre, hindi mo na dapat inopen yung tungkol sa kapatid niya. Nasa maayos na kalagayan na si Cindy. Nananahimik na sa ibang bansa. Yung nangyari dati, nakaraan na yun na dapat nang ibaon sa limot. Pinaalala mo pa eh. Alam ko naman. Kasi, hindi ko lang magets kanina. Kasi siya naman ang unang gumawa nun eh. Pero, naging malinaw naman na sa akin. May mga bagay kasi na kahit pareho ng sitwasyon natin sa iba, hindi natin pwedeng ikumpara sa atin. So, what's your plan? Ako sabi ko siya mamaya, hihingi ako ng dispensa. At hindi na lang talaga ako sasama. Oh, sagutin mo na yung phone mo, nagdi-ring. Bahala yan dyan. Sino ba yan? Si Tita Laarni. Yung tita mong mahilig maniwala sa pamahiin? Yung nilagyan tayo ng uling sa pisngi para hindi daw tayo sundan ng kaluluwa? Bakit? Anong meron? Narinig niya yung usapan natin nung nakaraan eh. Pinapapunta niya ako sa bahay. Unin ko raw yung mga pangontra na ginawa niya. Pangontra? Para saan? Sa usog? Di ba sabi nila, dating puga daw ng mga aswang ang kapis? Hindi naman kasi totoo yun eh. Sinisiraan lang ang kapis para walang magpuntang turista. Pero wala namang ganon, no? Lakas din siguro ng amats ng tito mo no? Kung hindi lang siya maganda, inisip ko nang baka may saltik siya eh. Bakit? Type mo ba tita ko? Maganda tita mo kahit 40s na. Hindi naman bawal, di ba? Single tita mo, single din naman. Oy! Pilabutan ka nga sa sinasabi mo. Hilig mo sa mga matanda sa'yo eh, no? O sige na, alis na muna ako. Daanan ko lang yung in-order kong sapatos sa tropa. Tapos, pupuntahan ko na rin si Hogan. O sige, ingat sila sa'yo. Lumabas na ng bahay ko si Natoy, Kabanong. Napapailing na lang ako na natatawa. Matagal na kami magkakilalang tatlo. Mga elementary pa lang ay solid na magkakaibigan na talaga kami. Bandang gabi, inihanda ko na ang mga dadalhin kong gamit kahit na malayo-layo pa naman ang alis namin. Ako kasi yung tipo ng tao na ayaw nang nagagahol kapag parating na yung mismong event. Kaya naman, tuwing may mga lakad kami, ako palagi ang pinaka-ready. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dumating na rin ang araw ng alis namin. Nagkabati naman si Natoy at si Hogan. Hindi naman kasi tumatagal ang tampuhan sa aming tatlo. Hindi kami napayag na natutulog kami ng may mga samaan ng loob. On the way na yung ibang tropa. Wait lang natin ha. Ay, siya nga pala. Nag-search ako sa internet. May alam na akong mabibilhan ng mga goods doon. Daanan na lang natin bago tayo magpunta sa resort. Yung mga drinks naman natin, may mga dala na rin ako. Pero syempre, madadagdagan pa natin yun. Good. Nakausap ko na rin yung staff sa resort. Sinabi ko sa kanila na bago yung arrival natin doon dapat ayos na lahat. Nakapag-down naman na tayo ng kalahati So siguradong makukuha na natin yun for our private party. All goods na pala Sayang, hindi makakasama si Natoy. Kawawa. May next time pa naman lagi Tsaka better to take care na lang nung kapatid niya. Kesa magtarantado na naman siya sa party. Pero bro, ask ko lang kumusta naman yung security sa area? Okay naman ba? According to my uncle na nakadestino sa Capiz, malapit lang sa kanila yung area ng resort. Wala naman daw record ng crime sa lugar na yun. Wala ring gulo. Peaceful talaga. So, wala tayong dapat na ikabahala. Okay, buti naman. Pansin ko kapag wala si Natoy, peaceful yung napupuntahan nating lugar Bravo!
Ganyan kayo ha, kapag alam nyong hindi ako makakasama ha, pinag-uusapan nyo ako na nakatalikod ako ha. Oh, ang ginagawa mo dito? Bakit may mga dala kang bag? Obviously, sasama ako. Lakas talaga ng amats mo no? How about your brother? Ano mangyayari sa kanya sa bahay nyo? Sa bahay, hindi sa bahay. Anong mangyayari sa kanya sa party? Lumabas ang batang lalaki sa likuran ng van. May dala rin yung sariling bag. Nakangiti pa siya sa amin. Magandang gabi po, Kuya Bernie at Kuya Hogan. Dito ka lang, Ken, ha? Kausapin lang namin ng kuya mo. Pasok ka muna sa van. Malakas na hinila ni Hogan si Natoy at nagpunta kami sa harapan ng sasakyan. Binatukan ko pa si Natoy dahil ang akala talaga namin hindi na siya makakasama. Akala namin mas pinili niyang magpakakuya kaysa magpakasira ulo sa inuman. Nabubuo ka na ba? Akala ko ba nagkasundo na tayo, pre? Naawa naman kasi ako kung maiiwan siya mag-isa eh. Kaya nga sinasabi namin sa iyo, di ba? Huwag ka nang sumama para may kasama siya. Ano naman ba to? Pre, ang kulit mo rin no? Anong gagawin natin dyan sa kapatid mo? Babantayan mo ba yan? Relax! Relax lang mga bro! Let me explain first, okay? Napahawak na lang sa sentido si Hogan Kabanong. Para siyang kuya namin na konsumido dahil sa pagiging pasaway ni Natoy. Ako naman, napasandal lang ako at bumuntong hininga. Nasama ako, pero hindi ako makikipag-inuman sa inyo. I mean, hindi ako sasama para makipagsabayan sa inyo. Gusto ko lang ipasyal si Kenken. Ginamit mo pa talaga yung bata sa kalokohan mo no? Di pre, seryoso. Yun talaga gusto ko. Kasi yun ang gusto ni Kenken. Pre, kilala ka namin. Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa kapatid mo, ha? I know. Hindi naman tayo maniniwala kapag sinabi kong may pakialam ako sa kanya eh. Pero trust me, totoo tong sinasabi ko. Sasama ako hindi para makipaglaklakan sa inyo. Sasama ako para ilayo naman si Kenken sa magulong Maynila na to. Trust me! Okay, sige, ganito. Ano man ang mangyari sa bata, ha? Wala kami kinalaman. You will be responsible for that. Naintindihan mo ba ako? Oo naman, no? Hindi naman ako tanga eh. So, pinapayagan mo na ako. Sige na. Basta tumupad ka lang sa sinasabi mo, ha? Pasalamat ka, may soft spot si Kuya Hogan sa mga bata. Manahimik ka nga, isa ka pa eh. Kuya Hogan ka dyan. Binalikan namin si Kenken sa van matapos kami magkasundo. Nakangiti pa rin siya sa amin. Kamukhang kamukha ng batang yon ang nanay nila. Pre, ampung ka ba? Bakit ang gwapo ng kapatid mo? Tapos ikaw parang pinaglisa sa samahan ng loob. Uy, wapo din naman ako ah. Kasi kung hindi kanino ba magmamana yan? Kamukha ni tita. Hindi mo kamukha. Huwag kang ang feeling dyan. Di ba po maraming monster sa kapis? Bigla kaming natahimik na magsalita si Kenken Kabanong. Nawala ang ngiti namin. Parang doon nagsimulang maging seryoso ang usapan. Pero para sa batang si Kenken, ang ganong usapan ay nagiging dahilan para mas lalo siyang maging excited. Ang sabi po ni Tita Lainey, sa kapis daw po maraming monsters eh. Kagaya raw po ng aswang. Kuya Natoy, yung aswang po ba? Nakakatakot po ba yun? Kenken, alam mo, hindi totoo sinasabi ni Tita Laarni. Natakot ka lang niya para hindi ka sumama. Ang kaso, nandito ako eh. Kaya isasama kita kahit na anong mangyari. Apir! Langyang Natoy ito. Ginamit pa talaga yung bata. Sabi niya, babantayan naman niya di sige na lang. Kuya, gusto ko pong makakita ng aswang eh. Wala ka makikitang ganon. Katang isip lang yun na matatandang laging talo sa madyong. Tinawanan lang ng tinawanan ni Natoy ang sinasabi ni Kenken. Kami din ay nakitawa na lang. Mga ilang sandali lang, bumiyahin na rin kami nang dumating na rin ang ibang tropa. Nakatulog na si Kenken kahit wala pa kami sa pier. Hogan, sigurado bang may pwesto na tong dala nating mga sasakyan sa barko? Huwag ka mag-alala. Marami akong koneksyon dun. Naka-reserve na tayo.
Kailangan na lang nating umabot sa oras kasi baka ibigay nila yun sa iba kapag di tayo umabot. Ang inaalala ko, yung bang kapatid mo ayos lang sa barko. Baka mahilo yan. Hindi naman siguro may hilo. Pero malay natin. Sira ulo ka rin talaga no? Baka mamaya magkasakit pa yan. Tapos, sasabihin mo sa amin, may pakialam ka sa kapatid mo. Utot mo, Blue. Ang sabihin mo, there's a girl in Capiz na gusto mong ma-meet. Una, amin na akong meron nga. Pero hindi ko naman na yun iniisip Mas iniisip ko ang kapatid ko. Sus! Lukuhin mo lelang mo, wag kami. Tinawan-tawanan lang namin si Natoy. Kilala kasi namin talaga siya bilang pinakasiraulong tao sa circle of friends namin. Siya yung tipo ng tao na kahit saan kami magpunta, may naiisip na kalokohan. Kaya hirap na hirap kaming maniwala kapag nagsiseryoso siya. Pakiramdam namin kapag siya ang nagsasalita, palaging may hindi totoo sa sinasabi niya. Makalipas ang ilang oras, nakarating na rin kami sa pier. Kagaya ng inaasahan, nakahanda na agad ang paparadahan ng 3 van na dala namin. Marami kasi kaming kasama sa outing, as in buong tropa nung college namin. Pagtapos ng sobrang habang biyahe, nakatuntong na rin kami sa Capiz. Hapon na nang makababa kaming lahat. Ayos lang naman sa amin na ganun kahaba ang biyahe, dahil 1 linggo naman kaming magbabakasyon at mag-outing doon. Guys, lahat ba nandito na? Wala nang naiwan sa barko? 15. Sakto 15. Oks na, nandito na lahat. Okay, biyahe na kagad. Uy, teka, sandali lang. Tagal nating nasa biyahe. Baka pwedeng magpahinga muna tayo saglit. Nahihilo ko Sus, pambira ka naman Akala namin kapatid mo mahihilo. Ikaw pala tong mahina ang sikmura. Okay, sige. 30 minutes. Pahinga muna. Magsikain muna kayo ng gusto ninyo. Pinarada na muna namin ang van sa parking lot. Sa harapan naman ay may magkakatabing kainan. Karamihan sa mga kasama namin ay nagpunta roon. Si Natoy naman ay bumalik kagad matapos makabili ng kape at ng pagkain para kay Kenken. Si Malen. Oh, anong meron kay Malen? Binilang ko ng gamot. Masakit ang tiyan. Type mo si Malen? Sira ulo. Hindi Sinabay ko lang. Hilit kasi ni Malin sa may gatas na pagkain Kaya ayan. Hindi. Narinig ko sa usapan nila dun sa kantin. May matanda raw lumapit sa kanila at tinapik si Malin sa balikat. Tapos, sumakit daw yung tiyan after ilang minutes. Sabi ko nga ano yun? May superpower yung matanda? Sinisisi niya pa yung matanda. Punta mo na sila. Sabi mo na, natatapos na yung 30 minutes natin. Kailangan na natin bumiyahe before 4 p.m. Dapat nandun na tayo Maya-maya lang, bumalik na rin ang mga kasama namin. Nakita ko pa si Malen na parang namumutla. Nilapitan ko siya kagad at tinanong, at ang sabi, ayos lang naman daw. Baka raw may nakain lang na hindi maganda. Kuya, may nakita po ko kanina. Matanda po, mahaba buhok niya. Tapos, masama po siya makatingin sa akin baka kasi ngayon lang siya nakakita ng cute na bata. Baka po aswang po yun Hindi aswang yun, ka ba? Sabi ko sa'yo, huwag mong pinagkakausap si Tita Laarni. Mababaliw ka ron, balang araw, sige ka. Binigyan niya po ko ng pangontra. Nagpunta po siya kahapon. Wala ka kasi kaya di ka nabigyan Tingnan mo kuya ito Pinakita ni Kenken ang tali na nakalagay sa bewang niya kabanong. May nakasabit pa roong kulay gintong hugis ekis. Parang proud na proud pa si Kenken habang pinagyayabang yon sa kuya niya. Ano naman yan? Tali lang naman yan Pagngontra daw po ito Kapag meron daw po ako nito, hindi ako kukunin ng aswang. Ay nako, tigilan mo na yung kakaaswang mo. Mga ilang sandali lang ay nakatulog na naman ang bata. Binasag ni Hogan ng katahimikan habang abala siya sa pagmamaneho. Natoy, may tatanong ako sa'yo pero huwag ka sana ma-offend O bakit? Ano naman yon? Bakit ba parang
hindi natatakot yung kapatid mo sa mga ganong usapan. Yung ibang bata takot sa aswang eh. Pero yung kapatid mo, parang normal lang sa kanya. Hindi naman sa pang-ano pre ah. Pero may something ba sa kanya? I'm asking for me to understand his behavior ah. At para masabi ko rin sa iba nating kasama in case na magtanong din sila. Normal ang kapatid ko, no? Walang problema sa kanya. Siguro, kung may mga batang natatakot, may bata ring hindi. Kagaya lang ng idea na kung may batang matalino, meron din naman batang inutil. Gets ko na si Natoy. Pero matalino si Kid eh. Tingin ko matalino siya eh. Oo naman, matalino talaga yan. Sa sobrang talino niya sa school, yung teacher niya hindi makasagot pag siya na yung nagtatanong eh. Iniiwasan ng mga teacher yan kasi ang dami niyang tanong eh. Napangiti na lang si Natoy na nahimik na lang din kami nung oras na yon. Bandang 3:00, narating na rin namin ang lugar kung saan naroon ang resort na tutuluyan namin. Excited kaming lahat pagpasok pa lang namin sa bungad. Ang kaso, nang makarating na kami sa mismong harapan ng resort, nagtaka kami sa dinatnan namin. Maraming nakalagay na yellow tape sa entrance ng resort. Meron ding nakalagay na do not enter. Nawindang kami sa inabutan namin. Ang iba sa mga kasama namin ay nagmumura na. Sa haba ba naman kasi ng binyahe namin, ganun pa ang bubungad. Sandali nga, manahimik na kayo, buwisit naman oh. Wala kayong naitutulog eh. Ikaw Maricar ha, dami mong arte. Wala namang may gusto nito eh, puro ka reklamo. Libre na nga lang pagsama mo dito eh. Kaya pwede ba, manahimik ka dyan? Manahimik na muna kayo. Oh, pre, kalma lang. Eh sino ba kasing kakalma sa mga taong to? Daming sinasabi, wala namang ginagawa para maayos tong lintik na problema na to. Kuya Natoy, nag-aaway sila? Hindi sila nag-aaway. Ang tawag sa ganyan ay healthy conversation. Wala na muna alis dito, Bernie. Samahan mo ko. Pasukin natin yung loob. Kailangan natin makasigurado na kung talagang wala na tong resort. Kahapon, kausap pa natin yung staff eh. Nag-send pa nga ako ng video, di ba? O sige, tara na. Tingnan na lang natin. Kahit na may nakalagay na bawal pumasok, ay hindi kami nagpapigil. Inalis namin ang yellow tape at agad na pumasok sa resort. Bungad pa lang, magulo na ang nakita namin. Nakakalat ang mga lamesa at ang ibang upuan naman ay nasa swimming pool. Napatigil kaming dalawa ni Hogan nang may makita kaming bakas ng dugo sa pader. Sinundan namin kung saan nagmumula ang dugo. Nakarating kami sa bandang kusina ng resort. Doon na kami nawindang. Mas marami ang mga bakas ng dugo roon, kaya ang unang pumasok sa utak namin, totoong may nangyaring karahasan doon. What the? Pre, mukhang may nangyari talagang karumal-dumal dito. Ano? Massacre? Siguro. Teka, subukan ko ulit tawagan. Wala na pre. Out of coverage area na. Nako, paano na to? Nag-down pa tayo ron. Paano yung pera natin dun? Teka nga pre, what if kontakin mo muna yung tito mo? Di ba sabi mo malapit sila dito sa area? Baka may alam siya kung anong nangyari dito. Ay, oo nga no. Sandaling lumayo sa akin si Hogan. Habang ako naman, naglakad-lakad pa ako sa paligid ng resort. Tumingin-tingin ako roon at may mga nakita pa ako mga bakas ng dugo. Aminadong kinikilabutan ako sa mga nakikita at nalalaman ko, Kabanong. Oh, anong sabi ng tito mo? Wala. Yung sabi niya, umalis daw tayo rito. Baka mamaya may makakita sa atin na pulis. Ang sabi niya, minasakir daw mga tao rito ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Lahat daw patay eh. Pati na rin yung mismong may-ari at yung asawa at anak. Yung mga staff din, dinali. Yung iba raw, pinatay. May iba raw, dinukot at dinala. Grabe. Nakakilabot naman pala yung ginawa rito. Problema nito, saan tayo ngayon? Di bahala na. Maghanap na lang siguro tayo sa internet.
May oras pa naman tayo eh. Magagabi na oh. Makahanap pa kaya tayo nito? Di subukan na lang natin. Lumabas na kami ni Hogan ng resort. Inabutan naming nagtatalo-talo pa rin ng iba naming kasama. Pero tumahimik naman sila agad nang ako na ang sumuway sa kanila. Oh guys, listen! Kinontak ni Hogan yung tito niya na nakadestino rito. Sakop nila yung area na to. At according to him, may nangyari ngang malagim dito. So mangyayari nito, hahanap na lang tayo ng ibang resort. Tulungan niyo ako maghanap. Wala na magrereklamo ha. Wala tayong mapapala kung mag-aaway-away pa tayo. Dapat matuloy tong outing na to. Ang layo ng binyahin natin eh. Yung na-down nating pera, wag na kayong mag-down ulit sakaling makahanap tayo. Kami na bahala sa kalahati ng ibabayad nyo. Bali yung half na lang yung iambag nyo. Ano, goods ba tayo? Oo, yun naman pala eh. Wag na kayong magmaktol. Para naman kayong mga bata eh. Kung wala nang aangal eh, di aalis na tayo. Teka, sandali lang. Bili lang ako ng yosi dun oh. Wait nyo ako ha. Hoy Ken, sa van ka lang ha. Sige, sama ako pre. Nauuhaw ako eh. Pinayagan naman kami ni Hogan kaya nagmamadali kaming makalapit sa tindahan. Pagdating namin doon, tumingin sa amin ng seryoso ang matandang tindera. Para bang meron siyang gustong sabihin. Isa nga pong soft drinks, yung malamig na malamig sana. Yosi na yung sa akin ha. Tsaka 2 candy. Kinuha naman agad na matandang babae ang binili namin. Pero bago niya ibigay ang sukli, ay bigla siyang may sinabi sa amin. Kayo ba ang dapat na magre-renta ng resort na yan? Opo eh. Kami nga po sana. Bakit po? Wala na kayong mapapala dyan. Opo, alam namin. Nabalitaan namin na minasakir pala yung mga tao dyan. Kawawa nga eh. Kung sino man yung mga tao na gumawa nun, sana mabulok sila sa kulungan. Anong mga tao? Hindi mga taong gumawa ng karumal-dumal na pagpatay. Po? Paanong hindi po mga tao? Wala ako nay. Alien no? O kaya robot. Huwag mong gawing biro ang nangyari. Dahil ang nangyari sa kanila ay maaaring mangyari din sa inyo. Huwag kayong magpakampante. Kung ako sa inyo, umalis na kayo at bumalik kung saan man kayo galing. Hindi nyo na naisin kapag nakadaupang palad nyo sila. Sige po. Mauna na po kami. Maghanap pa po kami ng ibang resort eh. Lisanin nyo na ang kapis. Kung hindi, kapahamakan ang mapapala ninyo. Hindi na namin kinausap pa ang matandang babae. Nawiwirduhan na kasi kami sa sinasabi niya. Akala namin noon, tinatakot lang kami na matandang yon. Akala namin, trip-trip niya lang na bigyan kami ng babala para mabahala kami. Kaya naman, hindi na lang namin inintindi. Kuya, inaantok po ako sa kanta. Di matulog ka. Di ba kapag inaantok, ang dapat gawin ay matulog? Patiin po ninyo yung tugtog para hindi ako inaantok. Di banding kang bata ka. Di pwede, no? Ano Bernie? May nahanap ka na ba? Eto, meron na. Mukhang maganda to mga pre. Tumigil na muna kami sa gilid at ipinakita ko sa kanila ang mga larawan ng isang magandang resort. Agad na nagustuhan yun ni Hogan. Pinakita din namin sa iba pa naming kasama at nagkasundo rin naman ang lahat. Dahil may nakita na kaming bagong resort, agad naming kinontak ang numerong nakalagay doon. Ang kaso nga lang, hindi naman nagri-ring ang tinatawagan namin. Baka mamaya, matagal lang hindi nag-ooperate ang resort na yan, ha? Ito lang yung pinakamalapit sa lahat eh. Subukan na natin, Natoy. Kung wala tayong mahahanap ngayong gabi, hahanap na lang muna tayo ng rest house na pwede nating paglipasan ng gabi. Mismo. Ganyan na lang ang gawin natin. Oh guys, sakay na. 6:00 na oh. Bago man lang sana maglumalim tong gabi, makahanap na kagad tayo. Bumalik na kami sa sasakyan. Tahimik lang ang naging biyahe namin, kabanong.
Nang tingnan ko ang labas, napapalibutan na kami ng mga nagtataasang puno. Parang yung nadadaanan namin ay yung mga kagaya ng kalsada sa pelikula. Yung bang hindi na gaanong napupuntahan ng mga tao. Maya-maya lang, biglang tumigil si Hogan sa pagmamaneho. Nagtaka naman kami dahil malakas ang pagkakatapak niya ng preno. Uy, ano ba? Sino nasagasaan mo? Ha? Wala. Nag-text si Erica. Si Malin daw. Sobrang sakit ng tiyan. Naku naman oh. Bumaba kami ng sasakyan. Pinuntahan namin ang mga kasama namin. Pagtingin namin doon, nakita naming namumutla na si Malin. Sobrang sakit na ng tiyan niya. May kulay green na rin siyang sinusuka. Oh, anong gagawin natin dyan? Walang ospital dito. Sobrang layo pa. Sinong nakapagdala ng gamot? Wala ba? Diyos ko. Problema na naman. Hogan, babalikan na lang muna natin yung tindahan kanina. Hindi pa naman tayo gaano nakakalayo eh. Baka lang naman may gamot sila doon. Hindi pwedeng tisin lang ni Malin ang sakit ng tiyan niya eh. Baka kung ano pang mangyari dito. O siya, sige. Hihintay namin kayo dito. Bilisan nyo, ha? Erika, sumama ka sa amin. Alalayan mo si Malin. Natoy, sama ka sa akin. Ken, diyan ka muna kay Kuya Hogan mo ha. Huwag ka makulit. Pinalipat namin sa van ni Hogan ang mga nakasakay sa van nila Malin. Si Natoy ang nagmaneho ng sasakyan pabalik. Ilang minuto lang ay nakarating na kami roon. Agad kaming lumapit ni Natoy sa tindahan. Ah, bakit kayo narito? Sinabihan ko na kayong umuwi na kayo kung saan man kayo nakatira. Pasensya na po ah. Pero meron po ba kayong gamot? Gamot saan? Sa sakitunan tiyan. Yung kasama kasi namin, sobrang sakit ng tiyan niya. Hindi rin po kasi tumalab yung mga unang gamot na ininom niya kanina eh. Bakit? Ano bang nakain na kasama ninyo? Mahilig po kasi siya sa pagkain na may gatas eh. Pero kanina, wala naman daw pong kinain. Bigla na lang daw pong nanakit yung tiyan niya. Wala ba siyang nakausap na hindi nyo kilala? O nakadikit na hindi niya naman kaano-ano? Wala naman daw ho. Di ba may sinabi sila Erica kanina? Yung may matandang lumapit sa kanila tapos ngumiti? Tinapik si Malin sa balikat? Nang sabihin ni Nato yon, nakita ko ang biglang pagbabago ng reaksyon ng matandang kausap namin. Para siyang nabahala. Hindi ko alam kung bakit. Nasaan ang kasama nyo? Dali nyo sa akin. Ipasok nyo sa bahay ko. Ho? Ano pong gagawin nyo? Huwag nang maraming tanong kung gusto nyo pang mabuhay ang kasama ninyo. Desperado na kaming mapagaling si Malin. Kaya kahit na hindi namin kilala ang matandang yon, binuhat na namin si Malin papasok sa bakuran na matandang babae. Abay mga inutil na lalaki to. Bakit nyo hiniga dyan sa lamesa? Ipasok nyo rito sa bahay ko. Ano yan, kakatayin nyo? Kumakamot na lang kami sa ulo nang muli naming buhatin si Malin Kabanong. Tinulungan din kami ng mga kalalakihan at kababaihan na naroon. Inasikaso nila ang kasama namin. Nagdasal pa nga sila at nakita naming merong dahon na dinikdik at yung katas noon hinalo sa tubig at saka pinakulo. Pinainom yon kay Malin ng maligamgam na yon. Makalipas lang ang halos kalahating oras, lumabas na sa amin ang matandang babae. Pawis na pawis siya. Baka sa mukha niya ang pagkabahala. Kumusta po yung kaibigan namin? Nalinis na namin ang sikmura niya. Pinainom namin siya ng mga herbal. Huwag kayong mag-alala dahil ligtas sa mga yon. Ginagamit talaga namin yon para sa mga usog at bati. Usog at bati? Ano yun? May mga lalapit sa inyong hindi nyo kilala. Hahawakan kayo. Babatiin kayo na akala mo ay magkakilala kayo. Pero sila yung may mga dalang negative energy na ipapasa nila sa tao. Magkakasakit ka. At kapag nagkasakit ka, may marka ka na nila. Kung hindi ka kaagad gagaling, susundan ka nila hanggang sa mabiktima ka na nila. Ginagawa nila yung para sa kanilang pagkain. Kapag ang biniktima nila ay malala na ang sakit, mas mabango na sa kanila yon. Mas masarap ka. Teka. Sandali, hinay-hinay lang po ah. Ano na po ba yung pinag-uusapan natin dito?
Aswang. Ho? Aswang? Seryoso ho kayo? Ang kaibigan nyo ay pinunterya ng aswang. Aswang ang matandang tumapik sa kanya. Pre, tripping yata si nanay oh. Nay, pasensya na po kayo pero kasi hindi naman po kami... Hindi kayo naniniwala sa aswang. Pero dahil nandito kayo sa lugar kung saan sila namamalagi, kailangan nyong baliin ang paniniwala ninyo. Totoo sila rito. Hindi sila haka-haka. Kasama ng mga tao ang mga aswang sa probinsyang ito. At ang mahirap dito, hindi mo agad malalaman kung aswang sila o hindi. Dahil parang kahawig lang din sila ng normal na tao. Sila ang pumaslang sa mga tao sa resort. Ho? Ganun po ba? Marami sila rito. At meron silang partikular na lugar na kung saan doon sila nagtitipon-tipon. Huwag nyo na sana silang madaanan. Nay, magkano po ba yung babayaran namin? Hindi ako tumatanggap ng bayad sa panggagamot ko. Sapat na sa akin na nalaman kong gumaling ang pasyente. Pwede nyo na siyang kunin. Sige po, maraming salamat po. Kung ayaw nyong makinig sa akin, sakaling magkaroon ng problema, balikan nyo lang ako dito. Narito lang ang pamilya ko para tulungan kayo. Tumango na lang kami sa matandang babae na hindi pa rin namin alam ang pangalan. Hindi na namin siya kinontra sa mga sinasabi niya bilang respeto na rin. Malaki ang pasasalamat namin sa kanya. Para kasing magic na gumaan na kagad ang pakiramdam ni Malen. Nang tanungin namin si Malen, ay agad niyang sinabi sa amin na nung wala siyang malay, nakikita niya raw ang mukha na matandang tumapik sa balikat niya. Sa puntong yon, kinilabutan na kami, Kabanong. Pero hindi na lang namin inintindi ni Natoy. Bumalik na kami sa van. Nagpaalam kami ng maayos sa matanda at kumaway lang din naman sa amin ang pamilya niya. Habang nasa biyahe, buti na lang talaga tinulungan tayo. Kung hindi, nako, hindi tayo aabot sa ospital. Okay na pakiramdam ni Malin Nakakapagtaka no? Paano kaya ginawa ng matandang babae yun? same question pre. Iniisip ko rin, anong klaseng herbal yung pinainom kay Malen? Malin, wag ka mag-alala. Makakapagpahinga ka mamaya kapag nakarating na tayo dun sa resort. Nabalikan naman namin sila Hogan. Pero pagbaba pa lang namin ng sasakyan, nakasimangot na kagad na sinalubong kami ni Hogan. Mainit ang ulo niya dahil pinaghintay namin siya na matagal. Bakit ba tagal nyo? Kala ko ba bibili lang kayo ng gamot? Pasensya na pre, tinulungan kami ng mga nasa tindahan Ginamot nila si Malen. Ayos na si Malen ngayon. Ha? Ginamot? Oo, meron silang pinainom. Tapos, ngayon, okay na si Malin. Tingnan mo, nakakaupo na. Parang nagdailan lang. Baka mamaya kung anong pinainom sa kanya Kapag may nangyaring masama kay Malin, kayo bahala dyan O sige na, tara na, biyahe na tayo. Sabay-sabay na kaming sumakay ng sasakyan, Kabanong. Tulog na si Kenken sa loob. Hindi na naman nakibo sa amin si Hogan. Banas na siguro sa sobrang hassle na dinanas namin. Sa loob ng halos kalahating oras na biyahe namin, napatigil na naman kami sa gilid. Meron kasing 4 na kalsada doon. Wala yun sa internet map. Kaya hindi namin alam kung ano ang tamang daan doon. Pakitingin nga sa direction kung saan tayo dito. My goodness, this is so stressing. Pre, chill. Mas lalo tayong mapapatagal kung mainit ang ulo natin. Wala akong makita na parte yan ng mapa dito sa internet Parang outdated na yata itong direksyon na sinusundan natin. Bago lang yata yung kalsada na yan Kailangan natin magdesisyon kung alin sa mga kalsadang yan yung tamang daan. From left, pangatlo. Parang mas maganda kung from right to left, yung pangatlo. From left tayo, pangatlong kalsada. Sure na yan. Baka mali yan Kailangan natin subukan. Wala tayong mapapala kung di tayo pipili. Bumalik na lang kapag mali. Sige na. From left to right, pangatlo. Lumabas ako sandali noon at sumenyas ako sa mga nasa likuran namin.
Naintindihan naman nila agad kaya umabante na rin sila. Pumasok kami sa pangatlong kalsada mula sa kaliwang bilang. Tahimik lang kami habang nasa biyahe. Maya-maya pa, may nadaanan na kaming parang barangay. May mga kabahayan doon. Marami ding ilaw. Parang normal na lugar. Pero dinerecho pa namin ang daan hanggang sa narating na rin namin ang sinasabing resort sa internet. May liwanag doon kaya nabuhayan kami ng pag-asa. Yun! Sa wakas! Makakapagpahinga na rin! Oh, di ba? Tama yung pinili kong daan. Ayos! Lumabas na kami ng sasakyan ni Hogan. Nilapitan namin ang gate ng resort. Isang matandang lalaki agad ang sumalubong sa amin. Mukhang malakas-lakas pa naman. Nakangiti kagad. Unang tingin pa lang namin, alam na kagad namin na siya ang caretaker ng resort. Magandang gabi ho! Anong kailangan ninyo? Manong, mag-outing po kami. Sinusubukan po namin tumawag sa inyo, ang kaso hindi naman po makakontak. Ay nako, itong resort kasi hindi pa open sa pagpaparenta. Sabi sa akin ng may-ari, hindi mo na kami tatanggap ng guest. Ay nako, pasensya na talaga. Hindi. Baka naman pwede kaming pagbigyan. Nanggaling na kasi kami sa unang resort na pinuntahan namin eh. Ang kaso, close na. Permanently. May nangyaring karumal-dumal doon kaya wala nang pag-asa makapag-outing kami ron. Ito na yung pinakamalapit na resort na napuntahan namin eh. Kaya sana, Manong, bigyan nyo kami ng consideration. Kung gusto mo, pwede kong kausapin yung may-ari. Sige na po, ang dami po namin eh. Galing pa po kaming Maynila. Talagang dinayo namin tong Capiz. Kasi bukod po sa outing, mamamasyal din po kami rito kasi magaganda raw yung mga pasyalan dito eh. Manong, kaming bahala sa inyo. Matik yan, may tip. Ay nako, mapapagalitan kasi ako nito eh. Pero, teka lang dito lang kayo. Susubukan kong kausapin si boss. Sandaling umalis sa matanda. Halos 10 minuto rin kaming naghintay. Bagot na ang iba naming mga kasama. Hindi pa nagsisimula ang kasiyahan namin, pagod na sila. Sana naman pumayag. Ang bira naman kasi, nakakapagod yung daming nangyari. Kung sakaling hindi pumayag, no choice. Hahanap tayo ng pwedeng mapagpalipasan ng gabi. Oh wait, ayan na siya. Mga iha. Ayun, pumayag na yung boss ko. Yes! Pero may kondisyon lang kasi hindi pa talaga to open eh. Bawal ang magkalat. Walang magpapatugtog. Pero pwede namang mag-inom. At kapag matutulog na, papatayin ng lahat ng ilaw, pati sa labas. Oh? Bakit mo kailangan patayin? Huwag ka na magreklamo. Ang mahalaga, matutuloy na rin tayo. Hindi na namin pinahaba pa ang usapan na yon, Kabanong. Ipinasok na namin ang mga gamit namin. Kung ano ang nakita namin sa picture, ganun na ganun din ang itsura ng resort. Maganda. Pangmamahalin talaga. Nainganyo kami, kaya ang tanging tumatakbo lang sa isipan namin, masimulan na rin ang kasiyahan. Kanya-kanya ng pili ng kwarto. Marami namang bakante kaya hindi kami nag-agawan. Matapos din kaming makapagbayad sa matandang lalaki, binigay na niya lahat ng susi. Pinaliwanag lang din sa amin ang iba pang dagdag na rules sa resort. Pagkatapos, umalis na rin ang matandang si Mang Norman. Hindi nagtagal, nagtalunan na rin kami sa swimming pool. Si Natoy naman, nasa kwarto kasama ang kapatid niya. Naidlip ang dalawa, habang kami nagkakasiyahan na. Sa dami ng nangyari, natuloy na rin! Akala ko nga mapupunta na naman tayo sa drawing eh. Ay wait, nasaan si Natoy? Nasa kwarto. Iidlip daw muna sila ng utol niya. Mukhang di talaga yata siya makikiinom sa atin Well, panindigan niya yung sinabi niya sa atin. Sa mga sumunod na sandali, nalasing na ang mga kasamahan namin. Kahit si Malin na kagagaling lang sa sakit ng tiyan, tumikim na kagad ng alak. Hindi nakinig sa payo namin.
Kahit anong sabihin namin, talagang matigas ang ulo. Kaya hinayaan na lang din namin siya. Dakong 3:00 na madaling araw, tahimik na ang pool area. Pumasok na ang lahat sa kani-kanilang kwarto. Habang ako naman, hindi pa rin dinadalaw ng antok dahil mas marami pa akong nainom na kape kesa alak. Nakatambay lang ako sa rooftop. Nagpapahangin. Oh, bakit nandito ka? Huy, visit ka bro. Nagulat naman ako sa'yo. Kakainom mo yan ng kape eh. Kaya nga eh. Tingnan mo, gising pa rin ako hanggang ngayon. Eh ikaw, Kakagising ko lang bro. si Ken, kumusta? Nagising. Nagutom eh. Pinakain ko tapos ayun, natulog ulit. Pero pre, seryoso, bakit mo sinama si Ken? Dahil ba wala lang talagang may iwan sa kanya? The reason is, meron naman siyang kasama sa bahay. Nandun ang pinsan ko eh. Uy, bakit mo ba siya sinama? 4 years ago, ang stepfather ko ang kasama ni Ken sa bahay since ako. Lagi akong may mga racket. Hindi ako napipirmi sa bahay. Wala akong kalamalam, yung tarantadong stepfather namin, minamaltrato yung kapatid ko. Minsan, hindi pinapakain na maayos. Minsan nga, puro tubig lang ang binibigay eh. Nagsumbong sa akin si Ken. Kaya, alam ko lahat ng yon. Kaya pre, wala na akong tiwala sa mga taong pinag-iiwanan ko sa kapatid ko eh. Sa inyong dalawa lang ni Hogan ako nagtitiwala. Kaya ako siya isinama rito. Hindi lang dahil wala akong tiwala sa mga pinsan ko ah. Isinama ko rin siya rito para kahit papaano eh, mahil yung trauma niya. Kasi hanggang ngayon, yung trauma niya, visible pa rin sa kanya eh. Minsan kapag umuwi ako, ayaw niyang buksan yung pintuan ng kwarto niya. Kasi akala niya yung stepfather namin. Natatakot siya pre. Lalo na kapag mag-isa lang. Kaya ngayon, naisipan kong isama siya para ma-expose siya sa tao. At para maiba naman yung environment niya. Kapag palagi kasi siyang nasa bahay, palagi niya lang naiisip yung mga kahayupan ng stepfather namin eh. Tarantado pala yun eh, no? Pre, sorry ah. Hindi ko alam na may ganyan palang pinagdaraanan ng kapatid mo. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Nilumpo ko sana yung siraulong yun. 5 years old lang si Ken eh. Diyos ko naman pre, grabe naman yung stepfather mo. Ay sabi nga ni Mama, wag na raw muna ipagsabi sa iba. Ayaw kasi niyang maging center ng usapan si Ken eh. Kaya wala kami pinagsabihan kahit na sino. Pero ngayon, sabi ko kay Ken, palagi na kami magkasama. Isasama ko rin siya kahit saan ako pumunta. Para kahit na papano, makakalimutan naman niya yung mga nangyari nun. Masyado pa siyang bata para magdala ng ganong klase ng memories eh. Bilib ako sa'yo, pre. Sa likod ng nakakabwisit mong muka eh. Kasi palagi kang siraulo sa mga lakad natin ha. Nagtatago pala dyan yung pagiging mabuting kuya mo. No, wag mo ako purihin ha. Kasi kung mabuti ako noon pa, hindi naman na mararanasan ni Ken yung bagay na yun. Sus, wag mo ngang sisihin ang sarili mo sa nangyari. Hindi mo kasalanan kung pumili ng siraulong lalaki ang nanay mo. Ang mahalaga naman ngayon eh, pinapakita mo kung gaano mo kamahal si Ken. Eh si Mama, sana wag na siyang bumalik. Nababanas ako sa taong yun eh. Ako na bahalang bumuhay kay Ken. Sa gwapo kong ito, hindi ako mababakante sa modeling, no? Wag kang mag-alala, pre. Naniniwala ako na matatag si Ken. Malalampasan niya yung masamang nangyari noon. At saka, uy, ano yung kumalabog? Ang ano? Ano yun? Baka may tumumbang tropa. Dami kasi mga ininom kanina ng mga yun eh. Si Malin din, bida-bida eh. Kagagaling lang sa sakit. Tapos, ayan. Uy, ano na naman yun? Napatigil kaming dalawa ni Natoy sa pag-uusap. Nagtaka na kami kung saan galing ang angil na yun. Kaya naman, marahan kaming naglakad patungo sa kaliwang parte ng rooftop. Tumingin kami sa baba. Nakita namin sa gilid ng bahay na yun ang mga nagtumbahang mga galon. Nung una, akala namin na baka nasagi lang ng pusa. Kaya nagkibit balikat na lang kami.
Pinuntahan namin yon para ayusin ng hindi na nakakalat. Pero sa ginawa namin yon, meron akong napansin na hindi namin mapaliwanag. Ano to? May bakas ng paa sa marmol. Yung bakas ng paa hanggang sa may harapan lang ng pader. Tapos wala na. Iisipin sana namin baka may magnanakaw na nakapasok. Pero ang ipinagtataka namin, bakit kakaiba ang hugis ng paa? Hindi siya gaya ng paa ng tao. Mas mahaba ang paa na yon. Parang paa ng basketball player. Pero mahaba ang daliri. Anong hayop yung may ganyang paa, pre? Hindi ko rin alam eh. Paa ng unggoy? Ganyang kalaki? Gorilla? Hindi yan paa ng kahit na anong unggoy. Kakaibang paa yan. Ano? Paa ng supernatural being? O ng dangerous creature? Ewan ko sa'yo. Tara, pasok na tayo sa loob. Ang lamig ni. Hindi na namin inintindi yon kahit na dapat ay nakakuha na ako ng hint sa mga susunod na mangyayari. Masyado akong bulag sa mga senyalis noon, Kabanong. Mas nakatoon kasi ang atensyon ko kung ano ang mga gagawin namin para sa umaga. Kinaumagahan, abala na ang lahat. Kanya-kanyang luto, kanya-kanyang ginagawa. Napansin ko na wala ang magkapatid sa kwarto nila kaya agad kong tinanong si Hogan. Mukhang masarap ang tulog mo ah. Sakto lang. Ikaw? Goods lang din. 3 a.m. na ako nakatulog eh. Pahamak yung kape na binigay mo. Gagi, lakas talaga ng tama nun. Dinamihan mo pa. Ay, siya nga pala. Nasaan si Natoy? Wala silang magkapatid eh. Ang agang nagising ng dalawang yun eh. Umalis. May mga dalang posporo. Babalik din daw mamaya. Alam ko na gagawin nun. Manguhuli ng gagamba. Ganun ba? Mukhang banding talaga sila ng utol niya. Ay, siya nga pala. Sumama ko. Punta natin yung baryo na nadaanan natin kagabi. Baka meron tayong mabiling yelo dun. Unti na lang yelo natin eh. O sige tara. Bibili rin ako ng salompas. Sakit ng likod ko. Naalamigan yata. Lumabas kami ng resort ni Hogan, Kabanong. Inaakala namin noon na may mapapala kami sa paglabas namin. Pero sobrang layo ng inaasahan namin sa dinatnan namin. Nang makapasok na kami sa baryo, nagtataka kami kung bakit parang wala kaming nakikitang tao sa labas. Pati sa mga bakuran, wala rin. Wala rin kaming makitang tindahan. Nawiwirduhan na kami sa nangyayari. Parang naghahanap yata tayo sa wala ah. Tingnan mo bro, parang ghost town. Chill. May nakita akong tao kanina. Nakasilip sa bintana. Ayaw lang yata nilang lumabas eh. Alam mo mabuti pa, itanong na lang natin kay Manong Norman kung saan pwede makabili. Hindi na kami tumuloy sa pinakaloob ng baryong yon. Bumalik na lang kami sa resort. Sakto naman na naroon si Mang Norman para magatid sa amin ng libreng uling. Hindi kasi kami nakabili ng uling para sa mga iihawi namin. Bilihan ng yelo. Nakto, doon pa sa labas. Etong dada to. Diretso. Wala kayong lilikuan ha? Gaano po kalayo? Ako kasi, dahil wala naman akong sasakyan, nilalakad ko yun 1 oras. May sasakyan naman kayo eh. Kaya baka wala pa yung 15 minutos. Basta, nandun yung bilihan ng kung ano-ano. Sige po, maraming salamat po, Mang Norman. Kapag gusto nyo kumain, kuha lang po kayo sa loob ah. Ay nako, hindi na. Ayos lang naman ako. Bilin sa amin ni boss eh, hindi kami dapat nakikisali sa guest. O siya sige, una na ako ha. Sandali lang po. Saan po ba kayo nakatira dito? Para alam namin kung saan kayo pupuntahan kung sakaling may kailangan uli kami. Ay, doon sa liko, diretso. Tapos may bahay doon na maliit. Yung gawa sa bato, akin yon. Doon ako nakatira. Tumango na lang kami sa kanya at naglakad na rin siya palayo. Pumasok na rin kami ng sasakyan at saka bumiyahe na rin kami. Bro, alam mo ba yung sinasabi ni Malin? Tungkol saan? Kanina nagkwento siya. Napaniginipan daw niya yung matandang tumapik sa balikat niya.
Sabi niya kanina sa amin, aswang daw yun. Oo. Nasabi niya rin sa amin, bro. Alam mo ba, sabi rin ng gumamot kay Malin, aswang daw talaga yung tumapik kay Malin nung nandun tayo sa pier. Ha? So may kapangyarihan yung aswang? Wow ha? Parang Justice League ha? Ewan ko, hindi ko alam. Pero base dun sa sinabi sa amin, yung mga aswang daw kasi, kaya nilang pasahan ka ng sakit sa pamamagitan lang ng paghawak o pagtapik sa'yo. Ano? Naniniwala ka ron? Hindi ko alam eh. Sa totoo lang nahihiwagaan nga kaming dalawa ni Natoy. Para kasing magic na nawala kagad yung sakit ng tiyan ni Malin eh. O paano magic? Sabi niyo, pinainom siya ng herbal. Mali mo naman yung herbal pala na yun talaga namang effective sa sakit ng tiyan. Ewan ko. Basta. Alam ko maraming kwento-kwento rito sa Capiz. Pero lahat ng yung gawa-gawa lang. Kasalanan kasi yan ng mga journalist noong 90s eh. Pinakalat nila na may aswang dito. Pero in reality, wala naman talaga. Nako, focus ka na nga lang sa pagmamaneho mo, bro. Baka mamaya mabangga pa tayo. Lingon ka ng lingon dyan eh. Tinawanan na lang ako ni Hogan habang ako ay nanahimik na lang. Pero ang daming natakbo sa isipan ko, Kabanong. Isa na nga roon ay yung nangyari kay Malin. Hindi ko alam pero parang habang tumatagal, nagkakaroon ako ng interes sa mga aswang. Kahit na ang totoo, isa rin naman ako sa mga hindi naniniwalang totoo sila. Makalipas lang ang ilang minuto, ay narating na rin namin ang lugar na maraming tindahan. Ang layo, para kaming naloko ni Mang Norman. Halos kalahating oras din kasi ang biyahe. Partida, wala kaming sasakyan na nakakasabay sa daan. O ingat, baka may tumapik din sa iyo Good mood ka talaga no? Ginagawa mo ng biro yung tingin mo lang dati, corny. Oh, yun bili tayo ron. Manong, magkano po kilo ng bangus? 180 lang. Pang-ihaw pa. Meron na kaming nakahanda na pang-ihaw dyan. May palaman na. Yun sakto. Meron din po ba kayong yelo dyan? Mukha bang may tinda kong yelo? Nako, wala. Doon sa kabila meron. Sige po. 2 kilo na lang po ng bangus. Hindi kayo taga-Capiz? Bakasyonista po. May outing lang po kami rito. In 1 week, aalis na rin. Outing pala. Saan kayo nag-outing? Sa Villa Roma Resort po. Biglang napatigil ang matandang lalaki sa paglalagay ng bangus sa plastik. Tumingin siya sa amin ng seryoso. Yung tingin niya ay parang sinasabi niyang hindi siya nakikipagbiruan. Habang kami naman ni Hogan, kulang kami at nakangiti pa sa kanya. Sinabi mong sa Villa Roma kayo nag-outing? Yung malapit sa Baryo Sinacula? Baryo Sinakulo po pala yung baryong nandun? Sandali lang pre, dito ka lang Bibili na ako ng yelo. O sige bro. Bakit kayo napunta ron? Outing nga po. Umalis kayo ron, iyo. Ang hirap pong makahanap ng resort dito sa Capiz Kaya hindi na po kami aalis doon. Nako, gusto nyo yatang maagang mawala sa mundo. Ho? Ano po? Kung ayaw nyong mapahamak, lisanin nyo ang lugar na yon. Sa parting yon ay marami ang aswang. Magsasalita pa sana ako pero nakabalik na si Hogan. Kinuha na namin ng bangus at umalis na rin kaagad. Para akong natulala sa narinig ko, Kabanong, na kung tutuusin, wala na ako dapat pakialam doon. Pero nung mga oras na yon, hindi ko alam kung bakit ako apektado sa sinabi ng tindero. Bumalik kami sa sasakyan. Nakalimutan ko nang bumili ng salompas. Hindi ako nagsasalita nang bumiyahe na kami ulit. Bro, are you okay? Pansin ko bigla kang nanahimik Ano bang sinabi sa'yo ng tinderong yun? Kinuwento ko kay Hogan kung ano ang sinabi sa akin na matanda. Pero kagaya ng inaasahan ko, hindi rin naman siya naniwala. Nang makabalik kami sa resort,
Kinuwento naman ni Hogan ang tungkol sa mga aswang sa iba pa naming kasama. Pero wala ni isa sa kanila ang sumeryoso. Habang ako, hindi ko alam kung bakit parang hindi ko magawang sabayan ang pagtawa nila sa usaping yon. Sa isang iglap lang, para bang may nagbago sa pananaw ko. Kahit na hindi ko pa nakikita o napapatunayang may aswang, unti-unti akong naniniwala na baka nga totoo sila. At ang tanging basihan ko lang ay ang kaba na hindi ko maipaliwanag. Kaba nung ako yung tipo ng taong hindi masyadong nagpapaniwala sa mga urban legend. Mas naniniwala pa akong puputi ang uwak kaysa sa ideyang totoo ang mga aswang. Pero iba ang pakiramdam ko nung nasa Capiz kami. Hindi maganda, mabigat, may kilabot na hindi ko maintindihan. Ken, nasaan ang kuya mo? Ikaw lang ba bumalik? Si kuya po, nasa kwarto po. Tulog? Hindi po, gising po siya. Anong ginagawa? Nakatulala po. Ano? Nakatulala? Bakit? Hindi ko po alam kuya eh. Pwede po ba kumain muna ako? Hindi pa ako makasubo po, tanong kayo ng tanong eh. Ay, sorry. Sige, pupuntahan ko lang yung kuya mo. Napapakamot na lang siya sa ulo, Kabanong. Natawa na lang din ako sa kanya. Umakyat ako sa taas kung saan naroroon ang kwarto nilang magkapatid. Bukas ang pinto. Nakita ko si Natoy na nakahiga. Nakatingin lang sa kisame. Hindi ko siya nakilala bilang tahimik. Kaya nakakapanibago na hindi siya nagkukulit o gumagawa man lang ng katarantaduhan sa mga kasama namin. Pre, pwede bang pumasok? Sure bro. Bakit? Ano bang meron? Sabi ni Ken, tulala ka raw eh. Ano bang nangyari sa lakad nyo kanina? Natulala ka ba kasi wala kayong nahuling gagamba? Ha? May nahuli kaming gagamba, no? Uy, meron naman pala eh. Anong nangyari? Aso, nakawala. Nataranta ako, pre. Ano? Natakot ka sa gagamba? Hindi. Nataranta ako sa nakita ko. Bumangon siya at saka humarap sa salamin. Nagsuklay sandali. Kalmadong humarap sa akin at sumandal sa bintana. Yung sinabi na matandang gumamot kay Malen? O anong meron? Tingin ko, totoo eh. Teka. Ano ba talaga nangyari, pre? Kanina, meron ako nakitang kakaiba sa gubat habang nanguhuli kami ng gagamba. Tingin ko, aswang yun. Pabitin ng potek. Sabi mo na kasi ng buo. Ganito kasi yon pre. Isang lalaki, may timang katawan, duguan ng kamay. May kinakain siya. Akala ko nung una, kambing yung nilalapa niya lang ng hilaw eh. Pero nang makita kong nakausli yung paa sa gilid, doon ko na binitbit si Ken paalis. Pre, nakakita ako ng isang nilalang na may nilalapang tao. Malapit lang dito yun ha. Pre, totoong mga aswang. Totoo. Kung ganun, totoo pala talaga yung sinasabi ng tinderong nabilhan namin kanina. Ang sabi niya, marami daw aswang sa area na to eh. Kailangan malaman to ng mga kasama natin, pre. Hindi naman sila naniniwala eh. Natawa nga lang silang lahat, di ba? Ikaw ba? Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Ewan ko. Pero parang oo eh. Kinakabahan ako eh. Kung maraming aswang pala rito, bakit hindi sinabi sa atin ni Mang Norman? Baka hindi rin niya alam. Kailan lang naman daw siya rito nagbantay eh. Mabuti pa pre. Puntaan natin si Mang Norman. Tanungin natin siya kung ano yung nalalaman niya tungkol sa aswang. Pagkatapos, mauna na tayong umalis. Hindi ko hayaan na mapahamak dito ang kapatid ko. Nagkasundo kaming dalawa ni Natoy, Kabanong. Habang abala ang lahat sa pananghalian, lumabas kami at naglakad kami patungo sa direksyon na sinabi ni Mang Norman. Bahay lang na matanda ang tanging nakatirik doon. Napapalibutan ng mga punong kahoy ang bahay na yon. At sa bandang gilid, merong maliit na ilog.
Sakto nakita namin siya sa bakuran habang may pinapakuluan. Ah, Bernie. Tama? Opo, ako nga po si Bernie. At ito naman po si Natoy. Ay, anong sa atin? May problema ba? Mang Norman, may alam po ba kayo tungkol sa mga aswang na narito? Nawala ang ngiti sa mukha ni Mang Norman kabanong. Pabalik-balik ang tingin niya sa aming dalawa. Pagkatapos, iginala naman niya ang paningin niya sa paligid. Sinenyasan niya kami na sumunod sa loob ng bahay niya. Pinaupo niya kami sa mahabang upuan. Sinarado na muna niya ang bintana at pintuan. Kinabahan ako sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang totoo niyan, alam ko ang tungkol doon. My goodness! Alam niyo pala eh. Bakit hindi niyo kagad sinabi sa amin? Oh, kalma. Hayaan niyo na muna sana ako magpaliwanag. Bro, sige na. Pagsalitain muna natin siya. Wala na akong nagawa kasi dumating na kayo eh. Kung alam ko lang na darating kayo, sana hindi ko na kayo pinatuloy. Pero biglang nasa harapan na kayo eh. Hindi ko rin naman kayo pwedeng paalisin na lang kasi ako naman ang mapapahamak. Teka. Anong ibig niyong sabihin kayo mapapahamak? Ako ang may-ari ng resort. At itong tinitirhan ko, hindi ko ito bahay. Nirerentahan ko ito sa isang hindi ko rin alam kung tao ba o hindi. Binili ko ang lupa na ito at pinatayuan ko ng resort. Nasa ibang lugar ako. Wala akong alam na ang binili kong lupa marami palang aswang na napapadaan. Ngayong naitayo na, pinuntahan ko nitong nakaraang buwan. Tapos, may kumausap sa akin nung nakaraang araw. Lalaki siya. Binata pa. Sabi niya, wag daw akong aalis. Hayaan ko lang daw na may pumuntang guest sa resort ko. Tingin ko, aswang yun eh. Ang ginagawa nila, tinatakot nila ako na kung hindi ko gagamitan ng resort para makaakit ng tao, ako naman ang papatay nila. Pero kahit na ganon, hindi ko yung sinubukan. Kaya nga sinadya kong nakapatay ang telepono para walang makakontak na guest sa akin eh. Hindi ko alam kung paano nyo nahanap to. Wala na ako nagawa. Nandyan na kayo eh. Kung papalisin ko kayo, ako mayayari sa mga aswang. Kaya ayos lang sa'yo na kami naman ang mayari ng mga aswang. Ganun po ba yun? Hindi. Kaya ako rin kayo pinapasok sa resort kasi alam kong doon lang kayo ligtas. May mga inilagay akong pangontra dyan. Hindi sila makakalapit sa inyo. Pasensya na talaga, iho. Pero naipit din ako sa sitwasyon eh. Gusto kong umalis pero wala akong kakayahan. Yung sasakyan ko, nawala na lang bigla nang hindi ko alam nasaan eh. Kaya wala akong pagkakataon na iwan ang lintik na resort na yon. Sinasabi niyo bang biktima lang din kayo rito? Mismo. Isang buwan na ako rito eh. Pero palaging takot ang nararanasan ko. Minsan, may lalapit sa akin at nagtatanong kung kailan ako magkakaroon ng guest sa resort. Lagi akong pinagbabanta na kung wala pa rin bago matapos ang buwan ako nang papatay nila. Ay nako, nakakainis nga eh. Dapat kasi hindi na ako naniwala doon sa nagbenta ng lupa. Nauto kasi ako eh. Hindi na kami nakapagsalita pa ni Natoy sa sinabi niyo na matandang si Norman. Para bang automatic na kaming naniwala sa kanya. Siguro dahil nakikita namin ang takot sa kung papaano siya kumilos at magsalita. Ang mga nalaman namin ay parang isang malaking bato na bumara sa lalamunan namin. Ilang minuto kaming hindi nakapagsalita hanggang sa makabalik kami ng resort. Tahimik lang kami ni hindi namin magawang makipagsaya sa mga kasama namin. Mas iniisip namin ni Natoy kung papaano masasabi sa mga kasama namin ang tungkol sa aswang nang hindi sila matatawa. Paano to pre? Kung hindi tayo aalis dito, baka magulat na lang tayo at takihin tayo ng aswang dito. Pero ang sabi ni Mang Norman, may nilagay naman siyang pangontra dito eh. Kung totoong meron yon, samantalahin natin na gumagana yun para kumbinsin silang may aswang. Maniniwala lang siguro sila kapag nakita na nila eh. Are you saying na hintayin natin ang mga aswang na pumunta rito sa resort na to? Kung yun lang ang paraan para maniwala sila eh, oo. Buwang,
Paano kung hindi gumana yung sinasabi ni Mang Norman? Di lagas tayo. Hindi ko alam. Sumasakit ang ulo ko kakaisip eh. Dapat kasi nakinig tayo ron sa matandang babae, no? Malay ba naman natin kung totoo yun? Hindi naman natin siya kilala. Pero kay Mang Norman, na hindi rin natin kilala, naniwala tayo. Ay kung hindi tayo maniniwala at kung totoo ang mga aswang, di wala tayong nagawa. Ang mahalaga, may pinaniwalaan na tayo. May basihan na tayo para makapaghanda. Kailangan ko lang mag-isip kung paano sila kukumbinsihin eh. Kay Hogan sila nakikinig lahat eh. Kaya dapat makumbinsin na muna natin si Hogan bago sila. Kapag naniwala na siya, madali na lang niyang masasabi yun sa mga kasama natin. But the question is, how? Napakamot kaming pareho sa ulo. Natigilan lang ang usapan namin nang biglang dumating si Kenken. May kaning-kaning pa siya sa pisngi. Nag-aaway po ba kayo? Bakit hindi po kayo magsuntukan? Hindi kami nag-aaway, Kenken. Nag-uusap lang kami ng kuya mo. Ang tawag dito, healthy conversation. Ano po kayo ni Kuya Hogan eh? Bakit daw nagkukulong kayo sa kwarto? Sabi nila, magsyota daw po kayo. Bay, tarantado talaga yung taong yun ah. Napilitan na lang kaming lumabas nung oras na yon, Kabanong. Sinubukan naming makihalubilo sa kanila. Kahit na papaano, pansamantala kaming na-relax. Nabawasan ng kaunti ang isipin namin. Mga bandang hapon, maagang nalasing ang iba naming kasamahan. Habang nakatambay kaming tatlo sa pool area, nakakuha na kami ng pagkakataon ni Natoy para sabihin kay Hogan ang nalaman namin. Pero sa halip na maniwala sa amin, natawa pa siya at binato pa kami ng hotdog sa muka. Pare ko naman, pambira naman to. Binabato mo kami ng pagkain. Anong problema mo, bro? Sorry hindi ko gusto yun. Natatawa lang ako sa mga pinagsasasabi niyo eh. Really? May aswang dito? At naniwala kayo doon sa caretaker? At siya kuno yung may-ari ng resort na to? Kung siya ang may-ari nito, dapat hindi ganun ang itsura niya. Bro, hindi ka nakikinig eh. Nasabi na namin kanina na trap yung matanda dito. Hindi siya makalis at makauwi sa kanila dahil binablockmail siya ng mga aswang. Ginagamit ng mga aswang yung matanda para makapambiktima sila ng mga tao. That's so stupid. Stop this nonsense, okay? Nandito tayo to have fun. Bakit sinisira niyo yung kasiyahan natin dito? Bakit kayo nagawa ng kwento para manakot ng mga tropa? Hindi ba kayo masaya? Sumama lang ba kayo rito para maging ganyan? Bro, this is Capiz. Alam ko. And there's nothing wrong with this place. Kayo lang naman ang nag-iisip ng kung ano-ano eh. Mga paranoid. Walang aswang, no? Walang ganun. Gawa-gawa lang ng mga matatanda yun. Para bago sila mamatay at mabulok sa lupa, matakot nila yung kabataan na makikitid ang utak. Di ako makapaniwala na pati kayo naniniwala. Hogan, pre, marami na nagsasabi sa amin. Nung una, si Malin. Kita mo, sa lahat ng mga kasama natin, si Malin lang ang naniniwala sa sinabi namin. Pangalawa, yung gumamot kay Malin. Binalaan niya kami na umuwi na lahat dahil meron nga talagang aswang dito. Pangatlo, yung tindero sa bilihan nyo ng pangus. Base kay Bernie. Sinabi rin nun na itong Villa Roma nadadaanan nga ng mga aswang. Tumutugma lahat sa sinasabi ni Mang Norman. Ano pa bang ebidensya ang kailangan mo, pre? Alam mo sa korte, hindi pwede yung sabi ni sabi ni ganito. Para maniwala ang judge doon, kailangan nyo ng ebidensya. Actual evidence, mga pre. Yung nakikita at nahahawakan, hindi yung puro sabi lang. May nakita akong aswang sa gubat habang nanguhuli kami ni Kenken ng gagamba. Yung aswang na yon, kumakain siya ng tao nung nakita ko. Yun ang dahilan kung bakit mo ako nakitang tulala kanina. Kwento mo yan eh. Malamang totoo yan. Hindi nga ako gumagawa ng kwento. Totoo yung sinasabi ko. Then show it to me, pre. Pakita nyo sa akin para maniwala talaga ako. Hindi yung sasabihin nyo sa akin na ganito, ganyan. Tapos wala naman maipakita. Alam nyo,
Nakakadismaya kayong dalawa eh. Akala ko happy-happy tayo rito, pero sinisira niyo yung mood ko. Tumayo at umalis na lang si Hogan, Kabanong. Nagalit siya sa amin. Dahil doon, mas lalo kaming nawala ng pag-asa na kumbinsi ng lahat ng tropa. Nadagdagan pa ang sakit ng ulo ko. Ayun, agaya ng inaasahan. Never namang maniniwala yung taong yun sa mga kababalagan eh. Hindi natin siya pwedeng sisihin, pre. Dahil simula pa lang, kilala na natin si Hogan. Alam natin na maniniwala lang siya kung siya mismo ang makakakita. Hindi. Ayokong hintayin ng mga aswang para lang maniwala siya. Uy, anong gagawin mo? Aalis kami rito ni Kenken. Kung gusto mo, sumama ka. Total, tayo dalawa lang naman ang nagkakaintindihan dito eh. Ibang ka na ba? Anong gagamitin mong sasakyan? Tingin mo, pahiramin ka nila? Hindi ka nila papayagang umalis, no? Lalo na si Hogan. Hindi ko naman kailangan ng approval nila eh. Kung hindi nila ako pahiramin ng sasakyan, gagawa ako ng paraan. Hahanap ako ng Tumigil ka! Huwag ka magpadalos-dalos. Baka nakakalimutan mo, hindi to tungkol sa'yo ha. Kasama mo kapatid mo. Isusugal mo ang buhay niya sa labas. Mas delikado sa labas kaysa dito sa loob eh. Hindi ko na alam. Visit ang buhay to oh. Gusto ko lang naman magkaroon ng magandang alaala yung kapatid ko sa ibang lugar eh. Tapos, ganito pa yung dadanasin niya. Hinawakan ko si Natoy sa balikat at inalug-alug siya ng bahagya. Pinakalma ko siya dahil nawawala na siya sa wisyo. Buti na lang ay nahimasmasan na rin siya ng ilang minuto lang ang nakalipas. Kaya nga, mas maiging huwag kayong aalis basta-basta. Kasi baka mas malaman ni Kenken kung ano ang nangyayari. Kung dito lang tayo sa bahay, hindi gaanong delikado. Basta, hindi natin sasabihin sa kapatid mo to. Kaya, relax ka lang bro. Tumangot-tango siya bilang pagsang-ayon, Kabanong. Mga ilang oras lang ang lumipas, sumapit na rin ang kinagabihan. Tahimik ang buong resort. Halos lahat kasi ay nalasing nung hapon pa lang. Ang tanging gising lang noon ay ako, yung magkapatid at si Malen. Ako natatapos niyan. Samahan mo na lang yung kapatid mo. Hindi na. Ikaw na nagugas kanina eh. Ako na to. Sigurado ka ba? Oo, ayos lang. O sige, samahan ko na lang muna yung kapatid mo. Natigilan kaming dalawa nang marinig naming sumigaw si Kenken sa itaas. Tumakbo kaming dalawa ni Natoy papunta roon. Pagtingin namin, nasa ilalim na ng kama si Kenken. Nanghinginig sa takot at umiiyak. Nakabukas ang bintana at malayang nakakapasok ang malamig na hangin. Kenken, anong nangyari? Kami na to. Uy, lumabas ka na dyan. Sinilip ko ang bintana. Meron akong nakitang lalaki na nanggaling sa gilid ng resort. Kaswal lang siyang naglalakad. Bumaba ako ulit at kumuha ng kutsilyo sa kusina. Lumabas ako para habulin ang lalaki, pero wala na siya. Gusto ko sanang tingnan sa labas, pero nakaramdam na rin ako ng takot kaya agad na rin akong bumalik sa loob. Kuya, meron po akong nakita. Ang pangit ng mukha niya. Nakakatakot. Tingin ko kuya, aswang yun. Pre, tawagan mo nga si Mang Norman. Sabihin mo, kailangan natin ng tulong niya. Nakapasok ka mo sa bakuran yung aswang. Wala na akong sinayang na pagkakataon, Kabanong. Mabilis akong nag-dial ng number ni Mang Norman. Agad din naman siyang sumagot. Halos pasigaw na akong nakikipag-usap sa kanya dahil sa inis. Hello, Mang Norman. Naririnig mo ba ako? Sinabi mo kanina na protektado ng pangontra tong bahay. Pero bakit may nakapasok na aswang sa resort? Ano yun? Kasinungalingan lang? Anong sinabi mo? Lumapit ang aswang sa inyo? Oo, at munti ka nang mapahamak ang kapatid ni Natoy. Sinabi ko ang pangontra ay para lang sa bahay. Hindi niya sakop ang bakuran. Sa loob lang mismo ng bahay. Hindi sila makakapasok dyan kaya huwag kayong mag-alala. Huwag kayong lalabas. Diyan lang kayo. Sige, sandali. Papunta ako dyan. Pinutol ko na ang tawag. Sa lakas ng pakikipag-usap ko, nagising na ang iba naming kasama. Pati na rin si Hogan. Nasa sala lang ako.
Pinagtitinginan nila ako. Si Hogan ay iritado nang malaman kung ano ang nangyayari. Bro, ano naman to? Nag-usap na tayo nito, di ba? Munti ka nang madali ng aswang si Kenken. Kung kayo, ayaw niyong maniwala, bahala kayo. Pero kami, pinaghahandaan namin ang pagdating nila. Narinig kong parang nagpipigil ng tawang iba naming kasama. Bisit na ako. Parang gusto ko silang pagsasasampali ng talampakan ko sa sobrang inis. Ginagawa nilang katatawanan ng nangyayari. Palibhasa mga laki sa yaman at mga spoiled brat. Tingnan mo, walang gustong maniwala sa inyo, pre, oh. Napaparanoid lang kayo. Eh ano yung nangyari kay Kenken? Ano yun? Trip niya lang na sumigaw? Ken is traumatized sa past niya. Maybe, nagmamanifest lang uli. Dumating si Natoy galing sa taas. Dala-dala na niya si Kenken na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Sinasabi mo bang hallucination lang ni Kenken yung nangyari? Hindi ako psychiatrist pero siguro. Ganun nga siguro yung nangyayari. Hallucination. Kilala ko kapatid ko, no? Hindi siya nag-hallucinate. Totoo sinasabi niya. At nakita ko rin yung lalaki. So nasaan? Biglang nawala eh. O si? Wala. Wala kayong mapakita. Kaya please lang, no? Huwag nyo nang sirain tong kasiyahan natin. Pera ako na susi. Aalis na lang kami. Uwi na kami. Walang nagsalita. Walang nagbigay ng susi ng sasakyan. Lahat nakatunganga lang. Kahit si Hogan din. Mas lalong nang galaiti si Natoy. Pakiramdam niya, walang pakialam sa amin ng mga kasama namin. Si Hogan din, parang ibang tao. Kaya ayaw na ayaw namin siyang nag-iinom kasi kumikitid ang utak. Okay, fine. Walang magpapairam? Sige. Pero walang sisyan kapag umatake ang mga aswang dito at maraming nga pahamak, ha? Guys, listen. Aswang is real. Totoo sila. Hindi sila katang-isip lang na matatanda. Sinasabi ko ito sa inyo, hindi para ipilit na maniwala kayo. Gusto lang namin na magkaroon kayo ng ideya. Para aware din kayo if ever na makapasok sila rito. Okay, wala nang pagtatalo. Hindi na namin ipipilit. Kayo, bahala na kayo. Magsaya kayo sa labas. Kami, dito lang kami sa loob. Di ako makapaniwala na ganyan pala tingin nyo sa akin. Isang katatawanan. Palibasa kasi, hindi naman ako kasing yaman ninyo eh. Kaya tingin nyo sa akin, joke lang eh. Magmula ngayon ha, bahala na kayo. Maniwala na po kayo sa amin. Totoo po talaga ang mga aswang. Nakakatakot po sila. Yaman sila, Ken. Hindi na natin dapat pinipilit ang mga taong sarado ang isip. Hindi na kami bumalik sa kwarto nila Natoy Kabanong. Pumunta na lang kami sa kwarto ko. Tutal, mag-isa lang naman ako roon. At wala rin bintana roon. Doon lang kami nanatili. Habang iba naming kasama, itinuloy pa rin ang kasiyahan. Napabuntong hininga na lang kami ni Natoy. Mga bandang 10:00 ng gabi, inakyat kami ni Hogan. Sa puntong yun, mukhang wala na ang tama ng alak sa kanya. Mga pre, I'm sorry kanina kung ano man ang mga nasabi ko, ha. Wala naman kaming ibang gusto, pre. Kundi masigurong safe tayong lahat. Yun lang yun. I know. Alam ko naman yun pero kasi... Mahirap bang bigyan ng konsiderasyon yung pinaniniwalaan namin? Kumpara naman sa ating lato. Bro, ikaw ang nagsasabi sa amin dati. Mas mabuti nang naghahanda kaysa maging kampante. Hindi ka ba nagtataka, pre? Kilala mo kami. Mula umpisa. Sabay-sabay natin ginagawa ang katarantaduhan yung mga kwentong kagaya ng sinasabi namin. Noon, ganun kami ni Bernie. Pero, iba ngayon, pre. Iba. Sa parte pa lang na bigla kaming naniwala sa ganun. Dapat magtaka ka na eh. Pre, ganito na lang isipin mo ah. Ako ang unang nagsabi nung nakaraan na safe ang copies. Kasi hindi naman totoo ang aswang, di ba? Nakipagtalo pa nga ako sa utol ko about that eh. At itong si Natoy, kinababanasan niya yung tita niya kasi naniniwala sa aswang. Tingin mo, trip lang namin na biglang magbago yung paniniwala namin? Ay nako,
hindi ko gustong nagkakasamaan tayo ng loob dahil lang sa... Ha? Sino yun? Sino sumigaw? Gagi! Si Malin! Nauna kaming tumakbo sa labas ni Hogan. Nakita na lang namin si Malin na umiiyak at inaalalayan na ng mga kasama namin. Ayon kay Malin, merong lalaki na pangit ang muka na bigla na lang humila sa kanya habang nasa gilid siya ng gate. Nahawakan siya sa braso kaya nakalmot siya at dumugo. Buti na lang nahila siya pabalik ng mga tropa. Kung hindi, baka tuluyan na siyang nakuha. Noong mga oras na yun, Kabanong, naniwala na sila. Sila mismo kasi ang nakakita ng aswang sa labas. At dahil doon, nakumbinsi na rin si Hogan na ang mga aswang na sinasabi namin ay hindi katang-isip lang. Anak ng tokot baboy naman, oh! Ano? Naniniwala ka na ba, pre? Lahat kayo! Dito sa sala! Pasok! Sandaling umalis si Hogan. Nagulat na lang kami nang bigla siyang may dalang baril. Nagpaputok siya ng isang beses sa taas, pero wala namang nagpakitang aswang sa amin. Nanatili lang kaming tahimik habang nakikiramdam sa paligid. Alo, mga aswang! Lumabas kayo! Papasabugin ko yung mga bungo ninyo! Bro, halika na rito. Pag-usapan na lang natin kung paano tayo makakalis dito. Tulala, balisa at walang umiimik sa mga tropa. Nabigla sila sa mga nangyari. Para silang mga batang umiiyak. Pati mga lalaki, takot na takot. Hindi sila makatingin sa amin ng diretsyo ni Natoy. Samantala, pinag-usapan naman namin kung paano kami makakalis ng lugar na yon nang hindi nakikita ng mga aswang. Nagdadalawang isip na kami kung tatakbo kami papasok ng van. Gayong alam naman naming baka nag-aabang lang ang mga aswang sa tapat ng resort. Mga pre, ganito naisip ko. Lahat ng lalaki, hahawak ng kahit na anong pwedeng gamitin pamalo, pantaga o panaksak. Yung mga babae, papagitnaan ng mga lalaki. Bibilisan lang natin pagpasok sa van. Kapag nakapasok tayo, harurot na kagad. Pero pre, ang problema, paano nga natin malalaman kung may aswang pa rin sa labas o wala? Hindi natin malalaman. Madilim sa tapat eh. Kaya ikaw, Hogan, nakasalalay sa yung pagpasok natin sa sasakyan. Sakaling lumitaw sila, dapat malayo pa lang sila eh. Di na makakalapit, bariling mo na kagad. O sige, akong bala sa mga bisit na yan. Guys, yung mga dadalhin nyo lang na gamit yung kayang bitbitin ng isang kamay. Walang mabigat. Iiwasan natin lahat ng mabibigat sa resort na ito. Mabilisan lang. Kapag may pumalpak na isa, walang kasiguraduhan kung kakayaning mabalikan. Kaya hanggat maaari lang, pakiusap. Iwasang maging tanga kapag lalabas na tayo. Nakiramdam na muna kami sa labas, Kabanong. Sumisilip-silip sa bintana para alamin kung nasaan ang mga aswang. Pero wala kaming makita. Mukhang magaling din silang magtago. Pero hindi kami nagpapigil. Nilakasan na lang namin ang loob namin. Tinuloy namin ang balak namin. Lalabas na tayo. Mag-ready na kayo. In 3, 2, 1, takbo! Boys, pagitaan niyo mga babae! Nasunod naman ang mga napag-usapan namin. Si Hogan nakabantay sa paligid gamit ang baril na dala niya. Pero nang makalabas na kami ng gate at makalapit sa mga van na dala namin, nanlumo kami nang makitang tanggal na ang lahat ng gulong ng sasakyan namin. Sa madaling sabi, malabong magamit namin ang van. Anak ng tokot baboy naman oh. Malas naman talaga. Hindi! Hindi! Wala nang mga gulong to. Balik! Takbo pabalik sa loob, dali! Bilisan nyo! Nandito na sila! Nagkasiksikan pa sa gate nang magunahan sila. Buti na lang na natiling nasa labas si Hogan para pagbabarilin ang mga aswang na nagtatangkang makalapit sa amin. Nang makabalik na ang lahat sa loob, ay saka na kami tumakbo papasok din. Hingal na hingal kami kahit hindi naman ganun kalayo ang tinakbo namin. Pagtingin namin sa labas, may mga aswang nasa pool area. Mga nakatayo lang sila roon na parang nagbabantay. Kasalanan ko to eh! Kasalanan ko to! Kung sana nakinig ako sa inyo nung una pa lang di sana nakalis na kagad tayo.
Kung sana hindi ko pinili yung maling pangatlong kalsada kanina, edi sana wala tayo rito. Dumaan tayo sa maling daan eh, kaya tayo napadpad dito. Kasalanan, Manahimik ka na nga. Walang sumisisi sa'yo. Ogan, hindi kita sinisisi. Alam ko naman na kung ikaw ang unang nakakita ng mga nakita namin, gagawa ka rin naman ng paraan para makalis tayo eh. Wala na tayong panahon para magsisihan. Hindi tong oras para magturuan. Ang kailangan natin, mag-isip kung paano tayo makakalis dito. Wala kang kasalanan, Hogan. Lahat tayo pumayag sa daan na yun eh. At hindi ka rin naman namin masisisi kung mas mabilis kaming naniwala sa'yo. So ngayon, ang naiisip ko lang na paraan ay hintayin natin mag-umaga. Baka kapag sumikat ng araw eh, mawala na yung mga yan. Erika, Joyce, bigyan niyo muna si Malin ng first aid. Sa iba, pumalma kayo. Hindi sila makakapasok dito sa bahay. Merong pangontra na nilagay si Mang Norman dito. Nanahimik na ang lahat, Kabanong. Walang bumalik sa mga kwarto nila. Lahat kami ay nasa sala. Ako naman, nakabantay lang sa bintana. Sinisilip ang mga aswang na nag-aabang sa labas. Ang iba naming kasamahan ay nakatulog na sa kakaiyak. Habang kaming tatlo, gising na gising. ay nako, nawiwindang ako sa mga nangyayari bro. Parang para sa akin, panaginip to eh. Bangungot. Hindi ako makapaniwala na nangyayari to. Bro, kalma lang. Hanggat nandito tayo at gumagana ang pangontra ni Mang Norman, walang mangyayaring masama sa atin. Makakalis tayo dito. Hindi ako papayag na may masama rin mangyari sa kapatid ko. Paano kung sa umaga nandiyan pa rin ang mga yan? Kung sakaling ganun nga ang mangyari, kailangan na nating lumabas para harapin ang mga yan. Ramdam ko ang pangamba base sa malalim na paghinga ni Hogan. Biglang naging malamya si Hogan nung oras na yon nang dahil sa takot. Pinapalakas na lang namin ang kalooban niya. Kahit sa totoo lang, pinanghihinaan din kami ni Natoy ng loob. Pre, ano na kayang nangyari kay Mang Norman? Baka naman napahamak na siya ah. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Hindi sumasagot sa mga tawag ko. Uupo na rin sana ako sa sahig nang biglang makarinig kami ng malakas na angil sa labas. Pagsilip namin, nakita naming may nakabulagta ng aswang sa pool area, habang ang iba naman ay nagsisialisan. Malalakas na katok sa pintuan namin ang agad na narinig namin, pero hindi namin yung pinagbubuksan. Bernie! Nandiyan ba kayo? Ako to, si Mang Norman! Nagkaroon kami ng pag-asa nang marinig namin ang tinig ni Mang Norman. Binuksan ko kagad ang pintuan. Bumungad sa amin si Mang Norman na may nakasukbit na itak sa tagiliran. Duguan ang kamay niya at may talsik-talsik pa sa dibdib. Kailangan na natin makalis dito. Pero marami sila, Mang Norman eh. Anong gagawin natin? Sumunod kayo sa akin. Meron akong ginawang lagusan sa resort na ito patungo sa kabilang kalsada. Halina kayo! Sa sobrang tarantana namin, hindi ko agad naisip na tanungin si Mang Norman na kung may lagusan naman pala na pwede namin gamitin para makatakas, bakit hindi niya kagad sinabi? Pero dahil magulo ang utak namin noon, walang nakaisip noon. Sumunod lang kami sa kanya. Meron kaming pinuntahang imbakan ng mga lumang gamit. May pintuan sa sahig. Binuksan yon ni Mang Norman at saka naunang bumaba. Pakiusap. Walang mag-iingay ah. Makakalabas din tayo. Madilim sa lagusan. Buti na lang ay may mga dala-dala kaming mga cellphone para magsilbi naming ilaw. Noong mga sandaling yon, aminadong kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam namin. Nabawasan na rin ang takot namin. Nang makalabas na kami sa lagusan, nakarating nga kami sa isang kalsada. Naglakad pa kami ng halos 5 minuto bago naman namin marating ang isang bahay sa gilid ng kalsada. Bahay na bato, up and down. At dahil nga nasa gilid ng kalsada, meron siyang supply ng kuryente. Narito na tayo. Kaninong bahay to, Mang Norman? Bahay na kakilala ko. Ligtas tayo rito. Kagaya natin, may alam din siya sa mga aswang. Huwag kayong mag-alala, mabuting tao si Janice. Nagkatinginan kami ni Natoy, pero sumunod na lang din kami sa kanya papasok ng bakuran. May babae sumalubong sa amin. Ang ganda niya, Kabanong. Ang sexy.
Nakasuot lang ng maiksing damit. Manipis pa. Mang Norman, mga bandang 5:00 ng umaga. Darating ang iba kong kasama. Sila ang kukuha sa mga yan para may takas na. Pasensya ka na inabala pa kita. Kailangan lang talaga ng tulong nito mga guest ko. Walang problema. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kaya maliit na bagay lang ito. Sige na, ipasok mo na sila sa loob dahil malamig dito sa labas. Makalipas ang ilang oras, walang nakasunod sa amin na aswang. Nakahinga kami ng maluwag. Idagdag pa na may susundo na sa amin para makaalis na roon. Nakampante ang kalooban namin, Kabanong. Pero habang nagyoyosi ako sa labas, lumabas din si Natoy. Nilapitan niya ako at nakisindi. O, kumusta? Tulog na kapatid mo? Napatulog na ni Joyce. Tingin ko, bet ka niya ni Joyce. Kanina pa nagkukusang loob na asikasuhin si Kenken eh. Hindi ko iniisip yan, pre. Ang iniisip ko, si Mang Norman. O bakit? Anong meron? Wala ka bang napapansin? May mga bagay na hindi nagtutugma eh. Gaya ng... Nasabi niya sa atin na dayo lang din siya dito sa Capiz. At natrap lang din siya sa resort. Mahigit 1 buwan pa lang siya dito base sa kwento niya pero tingnan mo, meron siyang kakilala rito. At base sa usapan nila, parang matagal na sila magkakilala. Yung Janice kanina, parang may utang na loob pa nga kay Mang Norman eh. At ito pa ang pinagtataka ko, pre. Pinatay niya yung mga aswang sa labas kanina. 3 aswang yun, pre. Pinatay niya. Para sa isang senior citizen, hindi niya yung magagawa ng mag-isa lang. Unless, may kapangyarihan siya, parang si Superman, di ba? Napansin ko nga rin, yung itak niya, walang dugo. Pero yung kamay niya, meron. Ano yun? Kamay ang ginamit niya sa pagpaslang ng mga aswang kanina? At hindi yung itak? Ang totoo nga niyan, may napansin din akong mali kanina eh. Ang sabi niya, trap siya sa resort dahil sa mga aswang. Pero kung may lagusan naman palang sikreto sa resort, bakit hindi niya yung gamitin para makatakas? At kung talagang gusto niyang makaalis tayo, bakit ngayon niya lang sinabi yung tungkol sa lagusan? Pwede namang kahapon pa, di ba? Like, sabi niya na in case of emergency, merong way para makaalis tayong lahat. Pero wala siyang sinabi. Pre, masama ang kutob ko. Tingin ko, di dapat tayo nagtitiwala sa matandang yun. Nakita pa namin si Mang Norman na dumungaw sa bintana. Sumenya sa amin na pumasok na kami sa loob. Pinakita lang namin ang yosi namin para sabihing uubusin na lang namin yon. Pero ang totoo, naghihinala na kami ni Natoy. Nang maubos ang yosi namin, pumasok na rin kami sa loob ng bahay. Si Mang Natoy at Janice naman nasa bakuran. May pinag-uusapan sila. Iba ang lengguwahe. Hindi namin maintindihan. Pero seryosong tono ng pananalita nila. Kaya naman sinamantala na namin ang pagkakataon. Kinausap namin si Hogan. Sinabi namin sa kanya ang mga napapansin namin. Sigurado ba kayo? Oo, pre. Nakakapanghinala yung matandang yan eh. Masama kutob namin. Kaya ang gagawin natin, kailangan natin makuha yung susi ng L300 sa labas. Yun ang gagamitin natin pagtakas. Bahala na, magsiksikan tayo sa loob. Paano natin makukuha sa kanila yung susi? Si Natoy na bahala dyan. O sige, pero pera muna ng baril mo ha. Ha? Anong gagawin mo? Basta, magtiwala ka lang sa akin. Kapag tinutukan ko na si Mang Norman, ilabas nyo na kaagad yung mga kasama natin. Pakiuna yung kapatid ko ha. Iagis ko sa inyo yung susi kapag nakuha ko na. Kinakabahan ako ng malala noon, Kabanong. Pakiramdam kasi namin, kaunting galaw lang namin ay may mangyayaring masama sa amin. Pero sumugal kami noon dahil alam naming wala ng ibang paraan kundi ang isugal ang natitira naming pag-asa. Pagpasok pa lang ni Mang Norman at Janice sa loob ng bahay, nilabas na agad ni Natoy ang baril. Nagulat si Mang Norman. Si Janice ay nakita naming parang nanlisik ang mga mata. Guys, tara! Labas na! Bilis! Wala na magtatanong ha! Labas na kaagad! Pre, ikaw na bahala sa kanila. Sasamahan ko si Natoy. Teka, bakit ito ginagawa?
Bakit may nakatutok na baril sa akin? Pagkatapos ko kayong tulungang makatakas, ito ay gaganti niyo. Wala naman akong kasalanan ah. Meron kami mga itatanong sa'yo. Sumagot ka na maayos, Mang Norman. Hindi ko gusto na tinatarantado ko eh. Galit ako sa sinungaling. Eh ano bang pinagsasasabi mo? Ako lang magtatanong at sasagot ka lang. Ipuputok sa'yo to eh. Sige. Oo na. Sige na. Sasagot lang ako. Janice, kalma ka lang dyan ha. Hayaan mo akong kausapin ng dalawang ito. Paano mo napatay yung mga aswang kanina sa resort nang ikaw lang mag-isa? At bakit kamay mo lang ang may dugo at wala yung itak? Hindi mo ginamit yung itak mo, no? Kinaya mo silang paslangin gamit lang ang kamay na yan? Yung dugo ko sa kamay, galing yung sa isang aswang na nakalapit sa akin. Sinaksak ko siya ng malapitan. Yung itak ko, hindi ko nagamit kasi kutsilyo ang nagamit ko kanina eh. Kutsilyo laban sa mga aswang na yon? Sinong niloko mo? Eh sa magaling akong lumaban eh. Anong magagawa natin? Magaling kang lumaban? Pero bakit takot na takot ka sa kanila? Sabi mo dun sa kwento mo nung una. Grabe naman ang mga tanong nyo. Patapos ko kayong tulungan, pag-iisipan nyo ako na masama. Bakit hindi mo sinabi sa amin na meron ka naman palang alam na lagusan nung una pa lang? Kung talagang gusto mong makaligtas kami. Bakit hindi mo kaagad sinabi? Nagsinungaling ka rin nung sinabi mong trap ka lang sa resort. Pero meron ka palang kakilala rito. Hindi nagtutugma yung mga pinagsasasabi mo sa amin eh. Ngayon, umamin ka. Sino ka ba talaga? Ako si Norman. Ako ang may-ari ng... Huwag mo nga kaming gawing tanga. Umamin ka na kasi. Ipuputok ko sa iyo to eh. Sino ka ba talaga? Isa ka rin bang aswang? Ah? Ako? Aswang? Nahihibang ka na bang tao ka? O sige, kung hindi ka aswang, ibigay mo sa akin yung susi ng L300 na nasa labas. Hindi na umaandar ang sasakyan na yon. Mainit ang makina ng L300. Hindi nyo kami maloloko, no? Ibigay nyo sa amin ang susi ng sasakyan. Kung hindi, ipuputok-utok agad sa inyo. Oo, sige. Ibibigay namin ang susi para bilang patunay na mabuti kaming tao at hindi kami aswang. Hinagis agad ni Natoy ang susi sa labas at agad din namang kinuha yon ni Hogan. Nang marinig na namin nag-start na ang sasakyan, nagkatinginan kami ni Natoy para ituloy na ang susunod naming plano. Naibigay na namin ang susi. Baka pwedeng ibaba mo na yung baril at pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Aswang ka! Binigay ko na nga susi para patunayan na hindi ako aswang eh. Ano pa bang pwede kong gawin para maliwala ka? Kapag pinutok ko sa iyo to at namatay ka, ibig sabihin tao ka lang. Pero kapag nagawa mong ilagan ng balang ito, ibig sabihin aswang ka. Sandali! Mabilis na nakailag si Mang Norman. Gumapang yun papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Si Janice naman ay binasag ang bintana at saka tumalon palabas. Noong mga sandaling yon, kumpirmado na naming aswang din si Mang Norman at ang babaeng kasama niya. Nagmamadali kaming tumakbo. Nakita namin silang dalawa sa bubungan. Akmang tatalon sila palapit sa amin pero pinagbababaril yun ni Natoy. Tinamaan niya si Janice at agad din naman yung bumulagta. Gumulong pababa at bumagsak ng wala ng buhay. Dahil doon, nagalit si Mang Norman. Umangil yun ng malakas. Anak nang, wala nang bala! Eh di ano pang gagawin natin? Takbo na! Palabas na sana kami ng bakuran nang biglang tumalon si Mang Norman at tumarang sa daraanan namin. Dumampot na lang ako ng malaking bato sa gilid. Nakita na lang namin na lumabas na si Hogan ng L300. Pinasa niya ang pagmamaneho kay Benji. Tumakbo ng mabilis si Hogan at saka pinalo ng tubo sa ulo si Mang Norman. Pero hindi yun sumapat para mapatumba namin siya. Sinakal niya si Hogan at binato ko naman si Mang Norman ng hawak kong bato. Tinamaan siya sa ulo at sa sandaling yun, nakaramdam na siya ng hilo. Tumakbo na kami palapit sa L300. Papasok na sana kami sa likuran, pero biglang naiwan si Natoy. Umandar na kami noon, pero sabay kaming tumalo ni Hogan para bumalik. Hindi namin kayang iwan si Natoy noon, kaya pinauna na namin makaalis ang iba naming kasama. Anong akala niyo? Makakatakas kayo? Hindi!
Hinila na niya si Natoy pabalik sa loob, pero hindi kami pumayag. Kahit na natatakot, buong tapang naming nilapitan si Mang Norman. Sinuntok siya sa muka pero walang talab. Kaya ang ginawa ni Hogan, tinusok niya ang mga mata na matanda gamit ang daliri. Nang mabitiwan niya si Natoy, ang ginawa ko naman ay dinakma ko ang pagkalalaki niya at saka pinisil ko ng madiin. Halos mamilipit siya noong mga sandaling yon, Kabanong. Pinalo ko pa ulit ng tubo sa ulo kaya nagkaroon na kami ng pagkakataon na makatakas. Tumakbo kami paalis pero hindi na namin naabutan ang mga kasama namin. Sa sobrang taranta kasi ni Benji, hindi na niya kami binalikan. Pero inisip na lang namin na tama lang ang ginawa niya para masiguro na ang kaligtasan nila. Isko! Isko! Akala ko hindi na tayo makakatakas sa mga yun. Pahinga lang saglit. Alis din tayo kagad. Sigurado kong mahanap niya tayo kung hindi tayo makakalayo rito. Mga bro, salamat Binalikan niyo pa talaga ako. Malamang, alangan namang iwan ka namin, hindi na tayo kompleto. Hindi ako nagdalawang isip na magpaiwan. Hindi ko kaya makita na ligtas ako tapos kayo nasa panganib. Ganito siguro talaga ang tunay na pagkakaibigan. Pero mas masaya kung makakatakas tayo rito. Ano, okay na ba kayo? Teka, nasan yung baril ko? Eto, bakit may bala ka pa ba? Wala na, tatago ko yan. Kay Tito yung gagi. Matapos ang halos 10 minutong pagpapahinga, lumabas na rin kami sa likuran ng nakaparadang abandonadong minibus. Tumingin-tingin kami sa paligid. Wala kaming nakitang kahit na sino. Wala rin kaming naririnig na sinyalis ni Mang Norman. Yung pala, nakatuntong lang pala siya sa puno at naghihintay lang kung saan kami lalabas. Naku, katapusan naman natin to. Paldo-paldo na sana ang okasyon sa susunod na linggo kung hindi lang nakatakas ang iba. Dahil sa inyo, mawawala ng handa ang kaarawan ka. Gagawin mo kaming panganda sa birthday mo? Abay, loko ka bali. Wala ka bang pambili ng karne? Ginawa ko ang lahat na makakaya ko para lang maagaw kayo sa ibang aswang. Para lang masolo ko kayong lahat. Tapos, sisirain nyo lang ang lahat lang yon. Ibig sabihin, pinrotektahan mo kami sa ibang aswang kasi may masamang bala ka rin pala sa amin. Isa ka rin palang siraulo Wala na akong pakialam sa kaarawan ko. Ipapatikim ko sa inyo ang galit ko. Kakainin ko kayo ng buhay. Bumaba na siya sa puno. Lalapit na sana siya sa amin nang biglang may marinig kaming paparating na tricycle. Tumigil ang tricycle na yon sa harapan namin. Bumaba ang driver at bumunot ng itak. Oh, ikaw yung... Sinabihan ko na kayo, hindi ba? Ngayon, ito ang napala ninyo. Gumilit kayo. Ako ang bahala rito. Kahit na kailan, epal talaga kayo mga manunugis kayo Ang dami nyo ng biniktima. Mga taong gusto lang naman makapag-relax. Pero hindi na nakakabalik ng buhay sa mga pamilya nila. Ikaw, isa ka sa pasibono. Kanina pa kita hinahanap Nandito ka lang pala. Dito ka na rin malalagutan ng hininga. Kaya humanda ka ngayon. Hindi ako natatakot sa'yo, hayop ka. Gumapang na mabilis si Mang Norman palapit sa manong na tindero. Makailang beses na pinagkakakalmot ng aswang yung matandang lalaki. Pero kahit natatamaan yon, hindi yun natitinag. Nakita na lang namin na dumistansya na si Mang Norman. May tama na yun sa braso. Yung tindero naman, duguan na ang kaliwang kamay. Pero parang wala lang sa kanya yon. Namamangha kami noon, Kabanong. Para kaming nanonood ng live action. Hindi kami makapaniwala na may taong gaya ng tinderong yon. Ang lakas ng katawan niya. Parang hindi nasasaktan. Masyado ka ng makulit Isasama na rin kitang manunugis ka. Muling lumusob si Mang Norman. Pero bago pa siya makalapit, bumunot ito ng tirador at binalahan ng holen. Pinukulan niya ang aswang sa bandang noo. Nang mapatigil si Mang Norman, lumapit agad ang tendero at tinaga sa lieg. Sinundan pa ng 2 taga sa ulo. At sa sandaling yon, tuluyan ang bumagsak ang matandang aswang. Kalaunan, namatay na rin yon.
Sumakay na kayo. Ang galing nyo naman, Manong. Huwag kayo masyadong bumilib. Marami pang aswang dito sa amin at itong napatay ko, sanga pa lang ito. Matagal ng problema dito mga kagaya nila. Kaya inuunti-unti namin. Wala pa ito. Saka pa lang kami matutuwa kapag naubos na namin sila. Maraming salamat pa rin po. Niligtas nyo kami. Tungkulin namin taga-Capiz ang protektahan ng mga dayo na gaya ninyo. Ginawa ko lang ang nararapat. Matagal nyo na po bang alam ang tungkol sa resort? Ginagawa pa lang yon. Alam na namin aswang ang may-ari. Pero wala rin kaming nagawa. Hindi namin pwedeng lusubin kaagad. Marami ang mga aswang. Samantalang kaming mga manunugis, watak-watak. Walang pagkakaisa. Kaya patapyas-tapyas lang kami sa bilang nila. Yung baryong malapit sa resort, mga aswang ang nakatira doon. At ang mga aswang dito, nag-aagawan sa mga guest para gawin nilang biktima. Pinag-aagawan nila kayo. Napabuntong hininga na lang ako, Kabanong. Nang masiguro ng tindero na patay na si Mang Norman, humarurot na rin kami ng takbo. Habang nasa biyahe kami, hingal na hingal pa rin kaming tatlo, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaba na hindi agad nawawala. Sa dami ng mga nangyari, parang hindi na rin namin alam kung anong emosyon ang mararamdaman namin. Dinala kami ng tindero sa lugar nila. Doon, puro tao na ang mga nakatira. Panatag na ang kalooban namin na walang mangyayaring masama habang naroon kami. Sa katunayan, inaasikaso nila kami. Marami silang sinabi sa amin. Mga bagay na tungkol sa madilim na kasaysayan at ang ugnayan ng mga aswang sa mga pagpatay. Ihatid kayo ng mga kasama namin papunta sa pier. Tsak na nandoon ang mga kasama nyo naghihintay. Samantalayin nyo habang umaga pa. Mahirap umalis kung gabi. Tsak ako. Hinahanap din kayo ng ibang grupo ng aswang. Pero paano yung iba pang mga aswang na yon? Hindi nyo na kailangang problemahin pa yon. Kami mga taga rito na ang bahala sa kanila. Ay, siya nga pala. Tungkol sa mga naiwan nyong sasakyan, hindi ko may papangako na makukuha namin yon kaagad. Mahirap makalapit doon. Pero kukontakin ko na lang kayo kaagad sa oras na may progresyo na. Bago kami umalis, ako nga pala si Natoy. Ako naman po si Bernie. Hogan po. Ako naman si Fernan, isang manunugis na laking Capiz. Matapos ang pag-uusap namin na yon, Kabanong, hinatid na rin kami sa pier. Pagdating namin doon, naroon nga ang mga kasamahan namin. Iyak sila ng iyak nang makita kaming ligtas. Ang akala daw kasi nila ay wala na silang hinihintay. Si Kenken ang tagal bago tumahan, pero naging kalmado na rin ang lahat nang makasakay na rin kami ng barko. Kabanong, hindi ko makakalimutan ang karanasan na yon. Kahit nakauwi kami ng ligtas sa Maynila, umukit talaga yon sa utak at puso ko. Hanggang ngayon dala-dala ko pa rin. Samantala, sinabi naman namin sa iba naming mga kakilala ang mga naranasan namin. Hati ang opinyon nila. May ibang naniwala, may iba namang nagdadalawang isip. Pero wala namang kaming pakialam sa sinasabi nila. Ang mahalaga na lang sa amin, nakabalik kami ng buhay. Ang desisyon natin sa buhay ay malaki talaga ang nagiging papel sa kung anong magiging kapalaran natin. Isang pagkakamali mo lang, maaaring magbago ang buhay mo. Kagaya na lang ng mga desisyon na ginawa namin. Ilan sa mga yon ay tama, pero ilan din sa mga yon ay naglagay sa amin sa kapahamakan. Kaya ngayon, Kabanong, palagi akong nag-iingat sa mga desisyon na ginagawa ko. Naniniwala kasi ako ng matalinong desisyon ang siyang gagabay sa atin sa mas maayos na landas. At kung magdidesisyon ka, mas mabuti na sabayan mo ng panalangin sa may kapal. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Maraming salamat po sa lahat ng mga kabangers at kayanggaw at pinagpalang araw sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, Kabanong po uli.
Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating magandang kwento ngayong araw. Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin, huwag niyo pong kalimutang mag-comment at mag-like at mag-subscribe na rin. Pero kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, maaari po kayong bumisita dun sa isa pang channel natin. Ang pangalan po ng channel natin na yon ay Pamela Clamil. At meron pa po tayong isang bagong channel, ang Kabanong version 2.0. Naku, magaganda po rin ang mga kwento doon. At dahil nga bago po yon, meron po itong video at pictures na gumagalaw. At meron rin po itong music and effects. Kaya pwedeng habang nakikinig kayo, ay may pinapanood na rin kayo. So, bisitahin niyo po kaagad yon at huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Mauna na po kayo mag-click ng subscribe button at ng notification bell para lagi kayo nanonotify pag may mga bagong video na po tayo ron. Bagong-bago pa lang po yun. Para pag once na nag-upload kami nung sinasabi ko nga po na may mga video and pictures na gumagalaw na may music and effects, kayo po ang isa sa mga unang-una na makakapanood nito. Hanggang sa mga susunod natin mga kwento, wakas!